Nagsisimula ang kwento sa ating bida na si Takumi. Siya ay tinawag sa ibang mundo. Nakilala niya ang isang diyosa na nagngangalang Nolam, pero humingi siya ng paumanhin dahil siya ay natawag ng hindi sinasadya. Ipinaliwanag niya na ang spell ng pagtawag ay pumipili ng ilang bayani mula sa isang listahan, pero hindi dapat napili si Takumi. Pero kung gusto mong maging napili, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel para suportahan kami. Sabi nga, ituloy natin ang video. Binanggit niya na ang spell na ito ay masyadong mapanganib dahil kaya nitong wasakin ang buong mundo. Dahil dyan, bawal gamitin, pero ginamit pa rin ng imperyo ng Sidonia ang spell. Binanggit ni Nolam na sinubukan niya silang pigilan, pero hindi siya gaanong nagtagumpay, at kaya si Takumi ang napatawag. Nagtataka si Takumi kung nasaan ang ibang mga bayani, kaya sinabi ni Nolam na ipinadala silang lahat sa imperyo, kung saan isinagawa ang spell. Napagtanto niya na ang pagkatawag sa kanya ay isa lamang pagkakamali at humiling na makabalik sa kanyang mundo. Gayunpaman, sinabi niyang hindi niya gagawin yon, dahil nagalit siya nang ginamit ng imperyo ang spell, na agad niyang itinuwid para hindi na ito kailanman magamit. Nabanggit niya na kahit may paraan para makabalik siya, wala na siyang katawan. Nagtataka si Takumi kung ano ang mangyayari sa kanya ngayon, at sinabi ni Nolam na kailangan niyang magsimula ng bagong buhay sa mundong ito. Nagtanong siya kung ay padadala rin siya sa Sidonia, pero sinabi niya na ang imperyo ay magulo, at dahil hindi siya isa sa mga pinili, hindi nila siya pakikitunguhan ng mabuti. Kasama, kaunting pagpipilian, labis na nagdadalamhati si Nolam sa sitwasyon, kaya naisip niya na ipadala siya sa ibang bansa kasama ang kanyang buong suporta. Bilang paumanhin sa lahat, matatanggap din niya ang kanyang basbas, na siyang pinakamaliit na magagawa niya. Gayunpaman, natakot si Takumi na harapin ang mga halimaw, kaya tiniyak ni Nolam sa kanya na makukuha niya ang lahat ng kinakailangang suporta. Sinabi ni Nolam sa kanya na tingnan ang kanyang kalagayan, at nagulat siya na 17 taong gulang na siya, dahil sa kanyang nakaraang mundo, isa siyang empleyadong sumasahod na nagtatrabaho ng labis sa edad 40s. Wala siyang asawa, walang anak, wala kahit ano, nabubuhay lamang siya para magtrabaho, at ang pagkakaiba namin ay ang kanyang edad. Bigla, naririnig niya na may humihingi ng tulong, at tumatakbo si Molly palapit sa kanya, habang hinahabol siya ng isang malaking kunhong may sungay. Tumalon ang kuneho sa kanya, at napilitan siyang ipagtanggol ang sarili, at sa sobrang swerte ay napatay niya ito gamit ang kanyang sibat. Nagtataka siya kung dahil ba ito sa pagpapala ni Nolam, pero nakita natin na isa lang itong pagkakataon. Nakatanggap siya ng abiso na ang trabaho niya ay nagbago na sa mandirigma, at naabot na niya ang unang antas. Ngunit hindi siya masyadong masaya tungkol dito, dahil gusto niya ng mapayapang buhay. Nagpasalamat si Molly sa kanya sa pagliligtas sa kanya, at napansin niya na siya ay galing sa nayon ng board. Kaya tinanong niya kung maaari niya itong samahan pabalik sa kanyang nayon. Masaya niyang tinanggap ang alok, at bago sila umalis, tinanong ni Molly kung dadalhin niya ang kuneho, dahil masarap ang mga ito. Kaya itinago niya ang kuneho sa ang kanyang mahiwagang kaban ng mga gamit. Samantala, dumating ang ibang mga bayani sa imperyo ng Sidonia, kung saan sila ay tinanggap ni unang Empress Elizabeth. Nabanggit niya na sila ay ipinatawag upang gamitin ang kanilang mga kapangyarihan bilang mga bayani para iligtas ang mundo. Ngunit hindi sila sigurado kung ano ang ibig niyang sabihin, kaya sinabi niyang ipapaliwanag niya ang lahat sa susunod. Isa sa mga bayani, na pinangalan ng Akin, ay natanggap ang kanyang kakaibang kakayahan na magbunyag, kung saan natamo niya ang basbas ni Nolam. Ipinabatid sa kanya na kung susundin niya ang kanyang kutob, mararating niya ang tamang landas. Pero sinasabi ng kanyang kutob na hindi mapagkakatiwalaan si Elizabeth. Sa isa pang tagpo, nakita natin si Takumi, na dumating sa nayon, kung saan niya nakilala ang mga magulang ni Molly, sina Banga at Martha. Nagpapasalamat sila sa kanya sa pagligtas sa kanilang anak, at sinamantala niya ang pagkakataon para magtanong kung maaari siyang manatili sa nayon, at pumayag sila, malugod siyang tinanggap. Ang panday, na pinangalanang sinasabi sa kanya na mayaman ang nayon sa mga mineral, na ikinatuwa ni Takumi. Tinanggap nila siya, papunta sa nayon, pero sa kasamaang palad, walang bahay tuluyan kung saan siya maaaring magpalipas ng gabi. Kaya napagpasyahan niyang magtayo ng bagong bahay para sa kanyang sarili. Sinusubukan niyang maging kapaki-pakinabang at gumagamit ng mahika ng lupa para patagin ang lupa,
na humahanga sa lahat, pero malaki ang nakokonsumo nito sa kanyang mana. Pagkatapos na tuluyang matapos ang bahay, nilagyan nito ni Takumi ng mga gamit-gamit ang kanyang kasanayan sa pagpanday at karpinterya. Nagpasya siyang palitan ang kanyang trabaho sa panday, at nagsimulang magtrabaho sa minang ore na kinukuha niya kasama si Boban. Gamit ang kanyang mga kasanayan sa alkamiya, ginagawa niyang mga bar-akong bakal ang batong bakal at nasasabik sa lahat ng bagay na kaya niyang likhain, ngunit labis siyang nag-focus sa kanyang trabaho kaya naubusan siya ng mana at nawalan ng lakas. Pagkatapos noon, tinuruan siya ni Martha kung paano alagaan ang kanyang sarili, at binigyan siya ni Banga ng gamot para gumaling. Kaya, patuloy siyang nagtatrabaho sa kanyang alkamiya, habang binabantayan siya ni Martha at Molly. Kinukuha niya ang iba't ibang metal mula sa bato at ginagamit niya ito para gumawa ng mga kagamitan at kasangkapan para sa kanyang bahay, na siya ring. Gumagaling pa siya bilang isang alchemist, at nasa level 32 na siya. Ginagamit din niya ang kanyang mahika para tulungan si Boban sa kanyang trabaho, at level 40 na ang kanyang blacksmith, pero sabi niya gusto niyang maging alchemist. Gusto niyang maging katulad ni Edward sa Fullmetal, at nagtatanong si Takumi kay Banga kung pwede siyang humiram ng ilang potion, pero tingin ni Banga mga pangkaraniwan lang ang mga ito. Nabanggit ni Takumi na kailangan niya ang mga ito para subukang gumawa ng mga potion gamit ang mga halamang gamot, kaya nag-alok si Banga na bibilhin niya ang mga ito kapag tapos na. Nagsisimula na siya, nagtatrabaho at naghahalo ng ilang halamang gamot sa tubig, ngunit ang kanyang timpla ay may ibang kulay kaysa sa sample na natanggap niya mula kay Banga. Sa huli, nakaramdam siya ng daloy ng mana sa loob nito, kaya nagtataka siya kung nangyari yun dahil gumamit siya ng mahika ng tubig para ihanda ito. Gusto niya itong subukan, pero alam niyang maaaring mapanganib yun, kaya nagpasya siyang magkaroon ng resistensya at dagdagan ang kanyang antas ng mahika ng liwanag sa pamamagitan ng pagkain ng ligaw na halamang gamot. Umabot siya sa kanyang limitasyon at muntik na siyang mamatay matapos kumain ng isang mapanganib na halamang gamot, ngunit ginagamit niya ang kanyang pagpapagaling. Mahika para iligtas ang kanyang sarili. Napasa kamay niya ang isang orasayon ng paglilinis, at pagkatapos, biglang sumulpot ang isang malaking baboy ramo na nakabaluti sa kanyang likuran. Napipilitan siyang ipagtanggol ang kanyang sarili habang sumusugod ang baboy ramo sa kanya. Sumugod ang baboy ramo sa kanya, at naghagis siya ng kutsilyo para subukang ilihis ito, ngunit hindi ito gumana. Kahit na isang direktang tama ng sibat ay hindi nasaktan ang hayop. Pagkatapos gumamit siya ng mga atake ng hangin at lupa, ngunit ang mga atakeng iyon ay hindi rin nakasira. Ang nilalang ay napakatibay. Siya, iniisip niya na dapat may paraan para talunin ito, at doon niya napansin ang isang makamandag na gagamba sa likod ng mga palumpong. Iniisip niya na gusto rin siyang atakihin ito, pero napagtanto niya na sugatan na pala ito. Sa halip, lumundag ang gagamba sa baboy ramo, pero kahit ang kamandag nito ay walang epekto, na ikinabahala ni Takumi. Bigla, ginamit niya ang kanyang likas na talino at napagtanto niya na isa lang ang kanyang pagpipilian. Nang aatakihin na siya ng baboy ramo, tumalon siya at ginamit ang kanyang kasanayan sa alkamiya para umatake, pero ang pagbangga ay nagpapatalsik pa rin sa kanya. Bumangon siya at ginamit ang kanyang mahika ng pagpapagaling upang pagalingin ang gagamba dahil sinubukan siyang tulungan nito. Doon niya napagtanto na matagumpay niyang naamo ang gagamba, at nagpasya siyang pangalanan nitong kid dahil mayroon itong marka sa likod nito na kahawig ng isang dahon ng kid, na tila isang uri ng partikular na dahon mula sa mundong yon. Naibalik ni Kid ang kanyang nawawalang binti, at bumalik siya sa nayon kasama ang baboy ramo, na nagpahanga sa lahat, ngunit nang mapansin nila ang gagamba sa kanyang balikat, nagulat sila na nagawa niyang paamuin ang isang mapanganib na insekto, at ang isang batang alchemista ay nagiging tagapag-alaga na ng hayop. Inimbitahan ni Takumi ang lahat na kumain ng baboy ramo, at pagkatapos ng masarap na kainan, ibinigay ni Banga sa kanya ang balat, ang balangkas, at ang iba pang bagay na maaari niyang ibenta sa kalapit na lungsod. Samantala, nakikita natin si Nolam na masaya habang pinapanood siyang lumaki. Pero tinanong siya ng kanyang katulong kung ano ang plano niya dahil binigyan niya ito ng espesyal na katawan at mga pagpapala. At higit sa lahat, ipinadala niya ito isang taon pabalik sa nakaraan bago pa man buhayin ng imperyo ng Sidonia ang spell. Pero napagtanto ni Nolam na walang tiyak na dahilan. Iniisip niya na gusto niya lang ang bata at gusto niya itong ipadala sa isang magandang lugar.
Sa anumang paraan, paggising ni Takumi kinabukasan, natagpuan niya ang kanyang sarili na nababalot at nakakulong sa isang sapot at pinapakiusapan si Kid na humingi ng tawad, pero sinabi niya na nalulungkot siya dahil palagi siyang abala sa pagtatrabaho, kaya nagpasya siyang magpahinga ng kaunti para makipaglaro sa kanya. Pero sila ay naantala ni Martha, na nagulat na makita sila sa ganoong kalagayan. Mabilis niyang sinabi sa kanya na hindi sinusubukang kainin siya ni Kid, ngunit mas interesado siya sa seda ng gagamba. Nalaman natin na ginagamit nila ang seda para gumawa ng damit, ngunit dahil bihira ang seda ng gagamba, tanging ang mga maharlika lamang ang makakabili nito. Hinihiling ni Martha kay Kid na gumawa ng mas maraming seda. Sa mas malaking pag-uunat, sinusubukan niyang makipag-usap kay Kid, at iniisip ni Takumi na hindi ito gag-ana, ngunit sa huli ay tinupad ni Kid ang hiling. Pinaalalahanan ni Takumi si Kid ng ang pangako nilang maglaro ng magkasama, pero tumanggi siya, sinasabing abala siya, kaya nagpasya siyang tapusin na lang ang kanyang trabaho. Isang buwan na ang nakalipas mula nang dumating siya sa nayon, pero nararamdaman niyang kailangan na niyang umalis para mag-aral ng alchemy, kaya iniisip niya kung paano niya sasabihin sa lahat, dahil napakabuti ng lahat sa kanya. Inihanda ni Bobbon ang isang magandang baluti para sa kanya at nag-alok na ayusin ang kanyang sapatos, na magagamit sa paninipa, pero sinabi sa kanya ni Takumi na isa lamang siyang producer, at si Banga din. Lumabas, at sinabi ni Bobbon na malulungkot siya dahil wala si Takumi, pero alam nilang kailangan niyang lumipat sa mas malaking lungsod, kung saan mas marami siyang oportunidad. Sinabi ni Banga na may darating na mga ngalakal na nagngangalang Papek sa kanilang nayon, at sinabi ni Bobbon na naihanda na nila ang lahat para makasama ni Takumi sa paglalakbay, kaya nagpasalamat si Takumi sa kanila sa lahat ng kabutihan, at hindi nagtagal, nakilala ni Takumi si Martha, na bitbit ang mga bahagi ng sungay na kuneho, at sinabi niya na nasa kabila ng masarap na lasa, kailangan nilang itapon ito, dahil wala silang sapat na kagamitan para i-proseso ang ganitong uri ng karne. Pagkatapos, nag-alok si Takumi na gamitin ang kanyang mahika ng paglilinis, at nagulat si Martha nang matuklasan niyang kaya niyang gumamit ng mahika ng liwanag. Hiniling niya sa kanya na itago ito, dahil kakaunti lamang ang nakakagamit ng ganitong uri ng mahika, at ang mga may malalakas na kakayahan sa mahika na ito ay maaaring yumaman. Sa sumunod na mga araw, sinimulan ni Takumi na gamitin ang kanyang kapangyarihan para sa pag-unlad at seguridad. Nang nayon, dahil gusto niyang masaklian ang lahat ng ginawa ng mga tao para sa kanya, balang araw. Sa wakas, dumating si Papek sa nayon para magbenta ng kanyang mga paninda, ngunit nagulat siya nang makita kung gaano kalaki ang inunlad ng nayon. Ipinakilala ni Banga si Takumi sa kanya, at bago umalis, binigyan ni Takumi si Banga ng isang pampagaling, sinasabi na nag-iwan siya ng mahigit 100 nito sa kanyang bahay. Lumabas din sina Martha at ang iba pa para magpaalam at bigyan si Takumi ng isang piraso ng damit na ginawa nilang lahat ng sama-sama gamit ang maple silk. Sabi ni Takumi, itatago niya itong mabuti at palaging pahahalagahan ang Red Along yon. Napansin ng mga ngalakal na may magandang relasyon si Takumi sa taga-baryo, at isa sa kanyang mga bantay, na nagngangalang Hit, ay naantig sa buong sitwasyon at nagsimulang umiyak, pero sabi ng kanyang kaibigan ay kumikilos siya na parang isang matandang lalaki na masyadong madamdamin. Pagkatapos ay ipinakilala ni Papek ang dalawa bilang mga miyembro ng isang adventure party na rank C na tinatawag na Lion Fangs. Naiintindihan ni Takumi na sila ang kanyang mga bodyguard, ngunit walang pakialam si Hit tungkol doon. At nagkokomento na ang lugar ay karaniwang tahimik, at halos walang mga halimaw, kaya halos nakakabagot na. Tinatanong nila kay Takumi kung ano ang kanyang dala, at sumasagot siya na mayroon siyang alagang gagamba. Ito ay ikinagulat ng buong grupo, na sinubukang makita ang alagang gagambang ito, ngunit nakakagulat na nagkagusto si Kid sa ikatlong miyembro, na nagngangalang Bugger, na nagpainggit sa iba. Habang sila ay nagtatalo, tinatanong ni Papek si Takumi kung mayroon pa siyang mga potion, dahil interesado silang bumili ng mga ito, ngunit pagkatapos ay pinahihinto sila ni Takumi. Ang carrot, dahil may grupo ng mga duwende na humaharang sa daan. Ang mga miyembro ng Lion Fangs ay nasa sabik, dahil para dito ang mga bantay. Si Takumi naman ay lubos na nagulat, dahil ito ang unang beses niyang makakita ng duwende. Sinusubukan siyang pakalmeyan ni Papek, sinasabing normal ito para sa mga naglalakbay na mga ngalakal, ngunit nakakatuwa ito sa kanya, dahil si Takumi ang natataranta.
Mabilis na natalo ng grupo ang mga duwende, at napansin ni Real na mas matagal ito kaysa sa inaasahan niya. Sila ay ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay, at ilang araw ang lumipas nakarating din sila sa lungsod ng Bolton, na matatagpuan sa kaharian ng Barkilla. Nakita ni Takumi na ibang-iba ang lungsod sa nayon, at nagpunta sa samahan ng mga adventurer kasama ang mga miyembro ng Lion Fangs. Kailangan nila ang tulong niya dahil kailangan nilang iulat ang pagtatapos ng misyon. Sinabi niya sa mga receptionist na gusto niyang magparehistro sa samahan ng mga alchemist, ngunit ipinaalam sa kanya na walang ganitong samahan. Ibinulong sa kanya ng receptionist na karamihan sa nagpapalista ang mga tao sa guild ng mga adventurer para gamitin ang card ng guild bilang pagkakakilanlan at walang talagang nagmimina. Basta't may natatapos na kahit isang trabaho kada buwan, ayos lang. Kaya, nagpalista siya bilang adventurer at ipinasok bilang alaga niya. Gayunpaman, humanga ang receptionist nang makita niya na mayroon siyang ganong delikadong alaga. Bumisita si Takumi sa punong tanggapan ng Paypek para ibenta ang kanyang potion. Inalok ng Paypek na bilhin ang lahat ng mayroon siya, na ikinatuwa ni Takumi, dahil umaabot sa halos 7 milyong yen. Iniisip niyang malaki na yon, pero nagpaumanhin si Paypek dahil hindi niya mababayaran ang buong presyo, dahil bago pa lang si Takumi, at hindi pa gaanong kilala. Iniisip ni Takumi na parang hindi totoo, at nagsisimula siyang magtaka kung may ibang balak si Paypek, pero agad niyang naisip na parang hindi naman manloloko si Paypek. Sinabi ni Paypek kay Takumi na dapat siyang tumira sa bahay na may hiwalay na pagawaan. At dinala siya sa isa sa mga bahay ng kumpanya. Maaari siyang rentahan sa abot kayang halaga, at tinitingnan ni Takumi ang lugar, at nagulat siyang malaman na isa itong mansyon. Kaya't nagtataka siya kung pinamumugar ng multo ang lugar, dahil napakamura nito para sa presyo. Ngunit sinabi ng katulong ni Paypek, si Thomas, na hindi ito pinamumugar ng multo, at maaaring lumipat si Takumi bukas kung gusto niya, pagkatapos gawin ang lahat ng mga kaayusan. Habang naglalakad siya sa lungsod, napansin ni Takumi ang isang nakakadiring amoy. Ibinunyag ni Thomas na gumagamit ang mga maharlika ng mga mahiwagang gamit panlinis para gamutin ang dumi sa alkantarilya, pero ang mga gamit na yun ay galing sa mga kuba at lumang mga lugar. Dahil doon, walang paraan ang mga ordinaryong mamamayan na bilhin ang mga yun, at nagdudulot ito ng problema sa lungsod, nananatiling mabaho buong araw. Nagtataka si Takumi kung talagang nalinis pa ba nila ang dumi, at ipinaliwanag ni Thomas na may kinukuhang mga pari paminsan-minsan, pero madalas ay tinitiis na lang nila ang amoy. Kinabukasan, lumipat sina Takumi at Kid sa bagong bahay, at agad siyang nagsimulang gumawa ng banyo. Ginagamit niya ang lahat ng hilaw na materyales na natanggap niya mula sa kumpanya ni Paypek. Gamit ang kanyang mahika, nagtagumpay siyang lumikha ng isang bagay, na nagdulot ng pagtaas ng kanyang antas ng mahika ng liwanag at alkamiya. Ngunit naubos nito ang lahat ng kanyang mana, kaya napilitan siyang magpahinga at uminom ng mga potion para manumbalik ang kanyang lakas. Labis siyang nasiyahan sa resulta, ngunit bigla siyang nakarinig ng isang sigaw. At nakagugulat na natuklasan na si Paypek ay nahuli ng mga binti ni Kid. Nakakagulat man, hindi galit si Paypek dahil sa katunayan ay komportable siya. Gayunpaman, humihingi ng paumanhin si Takumi. Sabi ng negosyante ay walang problema at humihingi ng pahintulot na gamitin ang banyo. Labis siyang humanga nang makita ang palikuran, at ipinaliwanag ni Takumi kung paano ito gumagana, dahil hindi niya alam kung ano yun. Nabanggit niya na kaya ring linisin ang palikuran. Anumang basura, kaya tinanong ni Paypek si Takumi kung maaari ba siyang gumamit ng mahika ng liwanag. Naalala ni Takumi ang babala ni Martha, kaya nagmakaawa siya kay Paypek na huwag itong ipagsabi kahit kanino. Pumayag si Paypek sa kondisyon na gagawa pa si Takumi ng 100 pang banyo. Tinanggap ni Takumi, ngunit di nagtagal ay napagtanto niyang napakalaking trabaho nito, kaya naisip niyang kumuha ng ibang tao. Ngunit iminungkahi ni Paypek na gumawa siya ng kontrata sa isang alipin, dahil sa pamamagitan ng mahika, mapipilitan ang alipin na panatilihin ang lihim. Bukod pa rito, maaari rin niyang gamitin ang alipin para sa proteksyon at pamamahala ng bahay. Sabi rin ni Paypek na ang kakayahan ni Takumi sa light magic ay nangangahulugang pinili siya ng Diyos o ng simbahan ng banal na liwanag, na siyang nangunguna sa sagradong imperyo ng Sidonia.
Ngunit ang problema ay pinipili ng simbahan ang sinuman na may kakayahan sa light magic at sinasamantala sila, ginagamit ang kapangyarihang ito para sa healing magic. Naniniwala siya na ang proyekto ni Takumi ay makakakuha ng atensyon ng simbahan, na nagpapaisip kay Takumi. Kung dapat ba talaga nilang ituloy ito, ngunit sinabi niya na mayroon siyang plano, at para gumana ang planong yun kailangan nilang panatilihing lihim ang kanyang pagkakakilanlan. Binanggit ni Takumi na hindi siya sang-ayon sa paggamit ng mga alipin, kaya nagpasya siyang gawin ang lahat ng trabaho sa kanyang sarili, ngunit naudlot sila nang magsimulang kumislap ang guild card ni Takumi. Nakatanggap siya ng mensahe na kailangan niyang tapusin ang isang misyon sa loob ng isang buwan matapos sumali sa guild, at doon niya napagtanto na kakailanganin niya ng tulong. Pagkatapos, nagpunta sila sa Mulan Company, na kilala sa bentahan ng mga alipin sa lungsod. Pagpasok ni Paypek, pinakiusapan niya si Takumi na maghintay sa hardin. Doon niya nakilala ang isang batang elf na nagngangalang Sofia, na nagsabi sa kanya na umuwi na dahil hindi yun lugar para sa isang bata. Pagkatapos noon, nakilala ni Takumi ang may-ari ng kumpanya, na nagngangalang Mulan, at sinabi ni Paypek sa kanya ang tungkol sa pag-aatubili ni Takumi na gumawa ng kontrata ng pagkaalipin, ngunit ipinaliwanag ni Mulan na sa kanyang kaharian ang mga alipin ay may mga karapatan. Ayon sa mga patakaran, ang may-ari ay dapat igalang ang pangunahing karapatan ng mga alipin at pag-alaga sa kanilang mga pangunahing pangangailangan. Parehong partido ay pinagbabawalan saktan ang isa't isa, at hindi maaaring pilitin ng amo ang alipin na magsagawa ng mga gawaing hindi nakasulat sa kontrata, habang dapat ring protektahan ng alipin ang mga lihim ng kanyang amo. Nalabis na ikinagulat ni Takumi, at ipinaliwanag ni Mulan na may mga pagkakaiba sa pagitan ng mga uri ng alipin, at ang pagiging alipin sa mundong ito ay halos katulad ng isang formal na kontrata sa trabaho. Pagpapatuloy, may mga taong hindi makabayad ng kanilang utang at nagiging alipin, hanggang sa mabili nila muli ang kanilang kalayaan, at mga kriminal na tumatanggap ng kontrata upang magbago, o kaya mga bihag ng digmaan na tumatanggap ng kontrata para magkaroon ng matitirhan. Mayroon ding mga kontrata para sa mga inatake ng mga bandido, ngunit napansin ni Paypek na ang bihag ng digmaan ang pinakaangkop, dahil hindi sila maaaring palayain ng walang pahintulot ng kanilang amo, kaya nagtataka siya kung anong uri ng ang problemang maaaring harapin ni Takumi. Nagtanong si Mulan sa opinyon ni Takumi, at sinabi niya sa kanya na mayroon siyang mga kakayahan na nais niyang itago, at napansin niya na, bilang bahagi ng guild ng adventurer, maaari siyang bumisita sa mga mapanganib na lugar o maghanap ng mga bihirang bagay, kaya kailangan niya ng isang taong marunong lumaban at sasama sa kanya sa mga ekspedisyong ito. Ngunit itinuro niya na ang pamamahala ng mansyon at pagprotekta sa kanya bilang isang bodyguard ay dalawang magkaibang papel, kaya mangangailangan siya ng dalawang alalay. Ipinakilala niya sila sa isang babaeng ulila na nagngangalang Maria, na dinukot ng mga bandido noong bata pa lamang siya, at sinanay nila siya sa mga gawaing bahay. Ikinwento ni Takumi sa kanya ang tungkol sa kanyang mansyon, at nang sabihin niyang kaya niyang asikasuhin ang lahat ng gawain, nagulat siya, dahil hindi niya akalain na ang isang magandang babae ay hindi nakatali sa kahit kanino. Kinakabahan siya at sinabi na hindi niya maaaring makatulog kasama siya, na ikinatakot niya, dahil hindi yun ang kanyang hinahanap. Nagtanong siya kung ayos lang sa kanya kung ang mga gawaing bahay lamang ang kanyang aalagaan, at kinumpirma niya. At nagpapasalamat siya sa kanya sa pagpili sa kanya. Napansin ni Mulan na wala silang mga bihag ng digmaan sa kasalukuyan. Naalala ni Maria si Sofia, ngunit sinabi ni Mulan kay Maria na huwag makialam, at inutusan siyang bumalik sa kanyang silid at mag-impake ng kanyang mga gamit. Nagtanong si Takumi tungkol kay Sofia, at binanggit ni Mulan na mayroon siyang ilang problema, ngunit sa kabila nito, gusto pa rin niya itong makilala. Iniisip niya kung dahil ito sa kanyang kakayahan, ngunit hindi niya ito mapakawalan at nagpas siyang sundin ang kanyang kutob. Ipinakilala sila ni Mulan kay Sofia, na nabihag 50 taon na ang nakalipas noong digmaan sa pagitan ng mga kaharian ng Tri-Arya at Yujiho, pero simula noon, hindi pa siya nakikipag-ugnayan sa iba hanggang ngayon. Sinasabi niya sa kanya na may mga sugat sa katawan si Sofia, at dahil doon, hindi siya makalaban, at hindi rin mabuti para sa kanya na gumamit ng mahika, dahil ang kanyang mahika ay pansamantalang nawala na noon pa. Hinihiling ni Takumi na makausap siya ng sarilinan, kaya umalis si Mulan, sinasabi kay Sofia na alagaan siya. Ipinakilala niya ang sarili niya sa kanya, at sinabi niya sa kanya na hindi siya makakatulong sa kanya,
ngunit bigla niyang hinawakan ang ulo niya at tiningnan ang kalagayan niya. Nagulat siya nang makita na isa siyang napakahusay na mandirigma, at naisip na kung mapagaling niya ang mga sugat niya at maalis ang sumpa sa kanya, magiging malaking tulong siya. Pagbalik ni Mulan, sinabi niya sa kanya na gusto niyang gumawa ng kasunduan, na ikinatuwa niya, ngunit si Sofia ay nag-aalinlangan pa rin tungkol dito. Di nagtagal, pinunan nila ang mga papeles at itinatag ni Mulan ang mga mahiwagang kasunduan sa pagitan nila. Si Maria at nagpasalamat si Sofia sa kanilang bagong amo, pero iniisip ni Takumi na siya dapat ang nagpapasalamat sa kanila. Sinabi naman ni Sofia na huwag na siyang maging masyadong magalang sa kanila, pero sa tingin ni Mulan, magiging mabuti siyang amo. Dinala ni Takumi ang dalawang dalaga sa kanyang bahay, pero nagulat sila nang makita si Kid. Sinabi niya na lahat sila ay magsasama-sama at magkakaroon ng sariling mga silid, pero iniisip ni Sofia na masyado itong maluho para sa kanila. Sinabi naman ni Takumi na hindi iyon problema dahil marami silang silid, at ang bahay ay mayroon ding magandang banyo, na maaari nilang gamitin kailanman nila gusto. Nasisiyahan ang mga babae sa masarap na palaigo at binanggit ni Maria na hindi niya akalain na papayagan ni Mulan na umalis si Sofia, dahil hindi niya ito ipinagbili sa kahit sinong kliyente, kahit gaano kalaki ang inalok na pera. Napalayo ang isip ni Sofia, at nang tanungin siya ni Maria tungkol dito, napansin niya na sa mga kontrata karamihan sa impormasyon tungkol kay Takumi ay blanko, kasama na ang kanyang lugar ng kapanganakan at pinagmulan, kaya nagsimula siyang mag-isip kung may tinatago siya. Pagkatapos, naghanda si Takumi ng hapunan para sa kanila. Naikinahiya ni Maria dahil kasama sa kanyang trabaho ang pagluluto, ngunit tiniyak niya dito na ayos lang, at sinabing maaari siyang tumulong sa paglilinis. Inanyayahan niya silang sumabay sa kanya sa hapagkainan, dahil gusto niyang gawin ang lahat ng sama-sama, at hiniling din niya sa kanila na tawagin siya sa kanyang pangalan sa halip na amo. Di nagtagal, nakilala ni Takumi si Pepek sa kanyang kumpanya, na nagbigay sa kanya ng mga bagay na hiniling niya. Pauwi na, nakakita si Takumi ng isang simbahan kung saan nagulat siyang makita ang isang estatwa ni Nolam. Nagpapasalamat siya sa kanya para sa mga pagpapala nito, ngunit ito ang nagpapaalala sa kanya kung bakit nagsalita ito ng hindi maganda tungkol kay Sidonia noong una siyang ipinatawag. Biglaan, napunta siya sa kinaroroonan nito, at napansin ni Nolam na hindi siya bahagi ng simbahan ng Diyos o ng imperyo. Nagtataka siya kung paano siya napunta doon. Pagkatapos, ipinahayag nito na nakarating sa kanya ang kanyang mga panalangin, at agad niya siyang ipinatawag. Ipinapaliwanag nito na mayroong dalawang relihiyon sa mundo, ang simbahan ng paglikha at ang simbahan ng banal na liwanag. Ang simbahan ng paglikha ay lagi na siyang sinasamba mula pa noong simula, ngunit ang simbahan ng banal na nilalang ang liwanag kamakailan, kasama ang isang Diyos na sa katotohanan ay hindi naman umiiral. Pagkatapos ng pagkakatatag nito, mabilis na pinalaganap ng sagradong imperyo ng Sidonia ang impluwensya ng simbahan, gamit ang kapangyarihan, at sumalungat sa simbahan ng paglikha, ngunit hindi siya makialam sa maliliit na gawain ng mga tao. Kaya, nagawang buhayin ng Sidonia ang kanilang pampatawag na salamangka. Napapansin niya na ang kanyang mga biyaya ay magpakailanman, ngunit ang bahagi ng mga biyaya na tumulong sa kanya upang makilala ang mga tao at lumago ay mawawala. Dahil malapit nang matapos ang kanyang pagtuturo, mula noon, magsisimula na siyang makatagpo ng mga taong may masasamang hangarin. Samantala, sa sagradong imperyo ng Sidonia, nagtatanong ang isang emperador tungkol sa tatlong bayaning ipinatawag. Ipinabatid sa kanya na sila ay sinasanay, at bagaman medyo nag-atubili sila noong una, nagawa silang hikayatin ng Imperatress na tulungan ang imperyo. Nakita natin ang dalawa sa mga bayani, si Akira at Yamato, na nagsasanay ng magkasama. Hinihikayat ng kanilang tagapagsanay ang dalawa na ibigay ang kanilang pinakamahusay, ngunit kapag hinihiling nila kay Akane na gawin din yun, tumatanggi siya, dahil ayaw niyang magsanay at hindi niya gusto ang karahasan. Ngunit nagpakita si Elizabeth at sinabi na hindi ito tungkol sa karahasan, kundi tungkol sa lakas na kinakailangan upang iligtas ang kanilang mundo. Sabi ni Akira kay Akane na hindi niya kailangang mag-alala, dahil lagi siyang naroroon para protektahan siya. Humanga si Elizabeth dito, ngunit iniisip pa rin ni Akane na siya ay mapanganib, at wala siyang kahit katiting na tiwala kay Elizabeth. Umuwi na si Takumi, pero sa huli ay nadulas at nabuwal, at tinangka ni Sofia na tulungan siyang pulutin ang kanyang gamit,
pero gumamit siya ng sarili niyang mahika para ipadala kaagad ang balot sa kanyang kaba ng gamit na ikinapagduda ni Sofia. Sinabi niya sa kanilang dalawa na mayroon siyang importanteng gawain sa pagawaan at maaari silang maghapunan nang wala siya. Pero nagpasya si Sofia na sundan siya at natagpuan niya itong hinihiwa ang sariling braso gamit ang kutsilyo at pagkatapos ay gumagamit ng mahika para pagalingin ang sugat. Sinabi niya na kahit gaano man ito kabaliw, kailangan niyang gawin ito para sanayin ang kanyang mga kakayahan. Nagkomento rin siya na ang ginawa ni Maria ay malupit, ang marinig pa lang ang pangalan nito ay nagdudulot na kay Sofia ng pag-aalala. Tumakbo siya para harapin ito, ngunit nauwi siya sa pagkawala ng kanyang lakas at bumagsak sa kanya. Nagpasya si Takumi na gamutin ang kanyang kamay, at kahit na ang kanyang katawan ay lumalaban sa mahika, nagawa niya itong pagalingin, na nagpataas din ang kanyang antas ng mahika ng liwanag. Dinala niya siya pabalik sa silid, at ginamit ang kanyang mga kapangyarihan upang alisin ang kanyang sumpa at ganap siyang pagalingin. Pagkagising ni Sofia kinabukasan, sinusubukan niyang babalaan si Maria tungkol kay Takumi, pero sinabi ni Maria na pinagaling siya ni Takumi kay Sofia at ipinakita ang salamin bilang patunay. Pumunta si Sofia para makipagkita kay Takumi, at nagpasalamat sa pagpapagaling sa kanya at pag-alis ng kanyang sumpa. Kaya niya nang gamitin ang sarili niyang mahika, at doon na ibinunyag ni Takumi na kailangan niyang dagdagan ang antas ng kanyang mahika ng liwanag. Kaya gumamit siya ng napakatapang na lason sa sugat, at paulit-ulit itong pinagaling. Pero nagtataka si Sofia kung bakit tinawag niyang malupit si Maria, at ipinaliwanag niya na hindi sinasadya nitong itinapon ang kanyang mga halamang gamot. Siya ay naging emosyonal at sa wakas ay tinanggap si Takumi bilang kanyang maestro, nanumpa ng katapatan sa kanya magpakailanman, at si Nolan ay masaya sa kinalabasan nito. Di nagtagal, si Takumi ay nagpunta sa isang aklatan at nagulat na makita na mayroon lamang 4 na libro tungkol sa alkemiya. Iniisip niya kung ito ay dahil wala masyadong interes ang mga tao dito, at napagtanto na ang mga libro ay nakasulat sa wika ng isang sinaunang sibilisasyon, at kung siya ay nasa mundo ng Fullmetal Alchemist, mas madali sana para sa kanya. Ngunit, ang mga librong ito na nakasulat sa isang kakaibang wika ay mas madali niyang maintindihan, dahil alam niya ang lahat ng wika sa mundo dahil sa mga biyaya ni Nolan. Ang lalaki ay parang Reinhardt ng Re:Zero. Anumang kailangan niya, pumupunta ang Diyosa doon, at binibigyan siya ng biyaya. Pagbalik niya sa bahay, binanggit ni Maria na hindi niya makakalimutan ang nangyari sa pagitan niya at ni Sofia, kaya napagtanto niyang pinapanood siya nito. Pagkatapos noon, patuloy ang lahat sa paggawa ng mga banyo, at humanga si Maria sa ang dami ng palikuran na nagawa na nila. Napansin ni Takumi na hindi magiging problema ang pagtupad sa kahilingan, at sinasabing sa wakas ay makapagpapahinga na siya. Nagtanong si Maria kung may balak siyang gawin na iba pa, at sinabi niyang gusto niyang maglakbay, dahil kahit masaya siya sa nangyayari, gusto pa rin niyang tuklasin ang mga bagong bagay. Sinabi niya na isasama niya si Sofia para protektahan siya, at isasama rin niya si Kid dahil alaga niya ito. Pero sinabi niya kay Maria na maiwan at protektahan ang kanilang bahay, at iniisip niya kung ituturing siya nitong pabigat kung hihiling siyang sumama. Ngunit sinabi nito na mapanganib, at nagsimula siyang umiyak, sinasabing hindi niya kayang alagaan ang bahay ng mag-isa. Kaya't naiisip nito kung gaano siya mag-aalala kung maiwan siyang nag-aalaga ng bahay ng mag-isa. Tiningnan niya ang estadistika nito, at nagulat na hindi naman pala ito ganoon kasama. Pagkatapos ay tinanong niya kung sigurado ba siyang gusto niyang sumama sa kanila. Iniisip din ni Sofia na dapat sumama si Maria sa kanila, sinasabing dahil mahusay siya sa pakikipaglaban. At mahika, may maituturo siya kay Maria. Tanong ni Takumi kung anong mga sandata ang kailangan nila para sa biyahe. Doon gumawa si Sofia ng listahan ng mga kailangan, habang humihingi lang si Maria ng maikling espada. Ngunit sinabi ni Sofia na kung maikling espada lang ang gagamitin niya, hindi sapat ang lakas ng atake niya para labanan ang mga halimaw. Kaya sinabi niya kay Maria na kumuha ng sibat at sinimulan siyang turuan kung paano ito gamitin. Pagkatapos noon, sinimulan ni Takumi ang paghahanda ng mga sandata, na nagpataas ng kanyang antas. Nag-iisip siya tungkol sa paggawa ng baluti para kay Maria at kay Sofia, pero iniisip niya na medyo mahirap kunin ang sukat nila, kaya't ipinatawag niya ang mga manika na ginawa niya na kahawig nila at nagsimulang magdisenyo ng baluti. Pagkatapos ng ilang araw,
inihatid niya ang baluti kay Maria at Sofia, at hindi makapaniwala kung gaano kaganda ang baluti sa kanila. Pero nagtataka si Sofia kung paano siya nakagawa ng napakagandang baluti nang hindi man lang sila sinusukat. Mabilis niyang iniba ang usapan, tinanong kung ano ang masasabi nila sa mga armas, at natuwa siyang makitang nagustuhan nila ang mga ito. Binigyan din niya sila ng mga singsing na may mana, na makakatulong kapag nagkakas ng spells. Sa tingin ni Sofia sobra na ito, dahil sigurado siyang gumamit siya ng maraming mana, pero sinabi niya na tingnan na lang niya ito bilang bahagi ng kanyang pagsasanay. Ibinunyag din niya na dahil dito, natutunan din niya ang Ice Lightning Magic. Pagkatapos nito, pumunta sila sa Adventurers Guild, para makapagparehistro sina Sofia at Maria para sa paglalakbay. Si Hans, na receptionist, ay nagpaalala kay Takumi na kailangan niyang kumpletuhin ang ilang misyon, kaya naisip niya na dapat nilang gawin ang ilang mas madaling mga misyon. Pero sinabi ni Sofia na wala siyang makukuhang punto sa ganoong paraan, ngunit sinabi niya sa kanya na huwag mag-alala tungkol doon, dahil ayaw niyang umakyat sa ranggo sa guild. Sa sandaling yun, may lumitaw na isa pang grupo, at sinimulan nilang gambalain sina Sofia at Maria, sinasabi na dapat sumama sila sa kanila. Pero pinagtanggol ni Takumi ang dalawa, kahit na natatakot siya. Sinubukan siyang suntukin ng isa sa mga lalaki, pero pinalakas niya ang kanyang katawan gamit ang mahika, at napilayan niya ang kamay ng lalaki. Lumabas ang guildmaster sa huli, pero akala niya na si Takumi ang nagdudulot ng gulo. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Hans ang nangyari. Tinanong niya si Takumi kung ano ba talaga ang ginawa niya, at nang makitang nag-aalangan siya, sinabi niya na lahat ng kanyang personal na impormasyon ay mananatiling pribado. Nagkomento si Hans na nakakaramdam siya ng mga bakas ng mana, na lubhang ikinagulat ni Takumi, dahil para maramdaman ni Hans ang ganong kainang bakas, ang kakayahan niya sa sensory magic ay siguradong napakataas. Sinabi ni Takumi na siya hindi gumamit ng mahika. Kumuha lang siya ng uling mula sa kanyang item box para ipahid sa itaas na bahagi ng kanyang katawan, at ipinapakita na sinintisis niya ang uling sa diamante. Iniisip ni Hans na dapat silang i-promote lahat sa rank D, at si Baroque, na leader ng guild, ay nagkomento na pipigilan lamang nito ang ibang tao na gambling sila, na isang magandang bagay, ngunit ipinapaalala ni Takumi sa kanya na kakarehistro pa lamang ni Sofia at Maria. Kaya tinatanong ni Hans kung gusto nilang tumanggap ng mga misyon na kanyang pinili, upang tulungan silang mas mabilis na umangat. Tinanggap nila ang alok, habang nagtungo sila sa isang misyon upang lipulin ang mga duwende at asterisk cobbles, at ang mga asterisk cobbles ay parang mga humanoid na butiki, na pawang kakaiba ang itsura. Si Kid ay nakipag-usap sa pamamagitan ng telepatiya kay Takumi, na nagsasabing may 4 na duwende na nagtatago sa mga palumpong. Sinabi ni Sofia na lilipulin niya ang dalawa sa kanila at madali niyang pinabagsak ang dalawa. Habang ang dalawa pa ay sumugod sa kanila, ginamit ni Kid ang kanyang mga sapot upang patumbahin ang mga nilalang. Pagkatapos ay pumunta doon sina Takumi at Maria, at tapusin sila agad. Medyo nagtataka siya sa dami ng mga goblin at mga hugis taong cobble na lumalabas doon. Nauwi siya sa pagkomento na natalo na nila ang sapat para tapusin ang misyon ng 3 beses. Pagkatapos itinuro ni Sofia na malamang may kampo malapit, at maaaring may general sa kanila. Sabi niya ang general ay isang halimaw na rank C, at karaniwan kailangan ng hindi bababa sa 5 grupo ng adventurer na rank D o mas mataas para talunin ang isang kampo. Na may ganong uri ng general. Iniisip ni Takumi na hindi magandang ideya na labanan sila, pero iniisip ni Sofia na kung gagamitin nila ang lahat ng kanilang mahika sa isang napakalakas na atake, kaya nilang talunin ang kampo ng sila lang. Biglang sinabi ni Kid kay Takumi na malapit na siyang mag-level up. Doon niya binuksan ang isang mobile dimension para sa kanya at sinabi na hindi siya makakatulong sa laban-laban sa kampo ng goblin. Sabi ni Sofia na daan-daang goblin yun at walang kalapit na tao, kaya maaaring sila ang atakihin nito. Lahat ng bagay gamit ang mahika at walang masamang mangyayari. Ginagamit nila ang kanilang mga singsing para magpalabas ng malalakas na mahika at talunin ng maraming goblins, pero nagbabala si Sofia na hindi pa tapos dahil lumitaw na ang Goblin General at ang Goblin Knights. Sumugod ang General kay Takumi, pero hinarang niya ang atake at ginamit ang kanyang mahika ng apoy para talunin ito. Pagbalik nila sa guild, pinagalitan ni Baroque si Takumi dahil ginawa niya mag-isa ang mapanganib na misyon,
pero biglang lumabas si Kid mula sa mobile dimension sa kanyang bagong anyo at napatalsik si Barack paatras. At dahil nasa Ice Guy Arena tayo, syempre si Kid ay magiging isang napakagandang babae mula sa isang gagamba. Humahanga si Maria sa katotohanang nakakapagsalita na si Kid at napakaganda at kaibig-ibig nito. Pero bago kunin ni Hans ang mga premyo, sinabi niya na na-promote si Takumi sa Rango E, habang sina Maria at Sofia ay Rango F na ngayon. Sa kanilang bahay, tinanong ni Maria si Takumi kung mayroon siyang mga patapong tela, at nagtataka siya kung bakit siya naghahanap ng mga tira-tira. Tapos binanggit niya na gusto niyang gumawa ng ilang damit panloob para sa kanya at para kay Sofia, pero iniisip niya na hindi sapat ang paggamit ng mga tira-tirang tela. Kaya gumawa si Maria ng guhit para ipakita kung ano ang magiging hitsura nito, at sabi ni Takumi na hindi ito tama. Tapos gumuhit siya kung paano niya gustong maging hitsura nito, pero iniisip niya na inis si Maria. Pero ang totoo, hinihiling niya sa kanyang siya na mismo ang gumawa nito para sa kanya. Sinabi ni Kid kay Takumi na pumunta si Papak para kausapin siya, pero nakita na lang niya ang negosyante na walang malay. Kaya ipinaliwanag ni Kid na nagulat siya nang makita niya ang kanyang bagong anyo. Pagkatapos gumaling ni Papak, sinabi niya kay Takumi na gusto siyang makita ng Panginoon ng Bolton, na nagngangalang Godwin, na ikinagulat ni Takumi. Nagtataka siya kung ano ang dahilan, at saka binanggit ni Papak na tungkol ito sa mga banyo. Naalala ni Takumi ang sinabi ni Papak dati at na maiiwasan nito ang anumang pakikialam mula sa imperyo, kaya alam niya na hindi niya maaaring tanggihan ang pagpupulong na ito. Nang magkita sila ni Godwin, nagpasalamat ito kay Takumi sa paggawa ng mga banyo para sa kanila. Sinabi ni Takumi kay Godwin na hindi niya kailangang yumuko sa kanya, ngunit sumagot si Godwin na yuyuko siya hanggat kinakailangan kung makakabuti iyon sa kanyang nasasakupan. Nagpasalamat din siya kay Takumi sa paglipol sa kampo ng mga duwende at sinabihan siyang mag-ingat, dahil malaking kawalan sa kaharian kung may mangyari sa kanya. Nagbabala siya na hindi dapat magpabeya si Takumi, lalo na ngayong hahabulin siya ng imperyo, at pagbalik sa bahay, natapos ni Kid ang paggawa ng kanyang tela. Kaya nagtatrabaho si Takumi. Nagpuyat ng 3 araw para gawin ang mga panloob para kay Maria at Sofia. Nakita nilang pagod na pagod si Takumi, at sinabi niya sa kanila na subukan nila, pero nahiya siya nang marealize niya ang sinabi niya. Gayunpaman, nag-alok silang isuot ang mga ito kung ikaliligaya niya, na lalong nagpahiya kay Takumi, at tumakbo siya palayo. Pagkatapos noon, gumawa siya ng mga refrigerator, at humanga ang mga babae sa ganda ng mga ito, pero sinabi niya na ginagamit ang mga ito para mag-imbak ng pagkain. Binanggit niya na siya magsisimula ng panibagong proyekto, at tinatanong ni Sofia kung ano ang susunod niyang gagawin. Pagkatapos sinabi niya na iniisip niyang pagbutihin ang kanilang mga gamit. Sinabi niya na dahil tumaas ang kanyang antas sa pandayan, gusto niyang gumawa ng bagong set ng kagamitan gamit ang mithril at adamantite. Bumisita siya sa guild para alamin kung saan niya mahahanap ang mga ores na ito, pero sabi ni Han na ang mithril at adamantite ay napakabihira. Binanggit niya na posibleng makuha ni Takumi ang mga ores sa pamamagitan ng kanyang alchemy, pero iyon ay nangangailangan ng maraming mana, kaya mas mabilis kung direktang kunin ang mga ito. Pagkatapos ay nagkwento siya tungkol sa isang lungsod na tinatawag na Horos, kung saan mayroong minahan na may mithril at adamantite. Binanggit niya na ang mga miyembro lamang ng samahan ng mga panday ang maaaring pumasok, ngunit sinabi niya na mayroong paraan. Sinabi niya na makakapasok si Takumi kung gagawa siya ng misyon na talunin ang mga halimaw sa mga lagusan ng minahan. Inisip ni Takumi na magiging maganda iyon, pagkatapos ng lahat, maaari rin niyang tuparin ang kanyang kota sa misyon ng sabay. 2 ibon na, 1 bato. Sa sandaling yun, lumitaw si Barack, na naamoy ang pagkakataon. Binanggit niya na nauubusan na sila ng kahoy, dahil karamihan sa mga adventurer ay nangangaso ng mga itim na kalabaw sa panahong ito ng taon. Sinabi niya na ang mga espesyal na kahoy na ito ay matatagpuan sa gubat ng kamatayan, na papunta sa Horos. Sumang-ayon si Takumi na kumuha ng kahoy, at binanggit din ni Barack na mayroon siyang kaibigang panday na kailangang samahan papuntang Horos. Nagtaka si Takumi kung siya ay pinagsasamantalahan, at napansin niya na hindi pa siya kailanman nakagawa na ng misyon ng pagprotekta dati. Tinatanong niya kung dapat bang gawin ito ng grupo ng Lion Fangs, pero binanggit ni Barack na may iba silang misyon,
kaya napupunta lahat sa ating bida sa huli. Tapos bigla siyang lilito, at nagtataka si Barak kung tapos na niya ang misyon, pero sinabi niyang pinabagsak nila ang isang itim na kalabaw, kaya dinadala lang niya ang bangkay bago mabulog. Napansin niya na mas malalakas na halimaw ang nagsisimula ng lumitaw, kaya iniisip niya na ang mga misyon ng pagprotekta ay upang maging mas mahirap, ngunit sinabi ni Barak na gaganda rin ang mga gantimpala. Maghahanda na siyang bumalik sa kanyang grupo, pero nagtanong si Takumi kung kailangan niya ng lugar na matutuluyan. Binanggit na mayroon siyang banyo, kaya huminto sila para bisitahin si Payback, na nag-alok na ipahiram ang isa sa kanyang mga halimaw na kabayo. Ngunit humiling siya na bumili ng ilan sa mga oras pagbalik ni Takumi, at humiling din ng ilang refrigerator. Samantala, nakita natin si Sofia na naghihintay kay Takumi sa bahay, at napansin niyang siya ay huli na. Bumalik sina Takumi at Hill matapos subukang maghanap ng panday, ngunit biglang nakaramdam ng panganib si Hill sa malapit. Nakita nila ang isang nakatalokbong na figura na papalapit, na pagtanto nila na hindi sila handang lumaban, kaya tumakbo sila palayo. Pero may sumipas sa kanya, at nakita natin na si Sofia pala. Akala niya na nasa panganib si Takumi, kaya handa na niyang tapusin si Hill. Ngunit agad siyang pinigilan ni Takumi, at humingi ng tawad sa kanya ang dalawa. Umuwi sila, at nagulat si Hill nang makita ang kay Kid na bagong anyo, pero sabi ng babae na kinamumuhian niya ito. Sabi ni Hill na swerte si Takumi dahil laging napapaligiran ng magagandang babae, samantalang siya ay laging single. Pero sabi ni Takumi na hindi niya sila girlfriend, hindi pa sa ngayon. Pero alam na natin kung saan ito patungo, di ba? Tapos tinatry ni Hill na manligaw sa kanila, pero pareho silang nagsasabi na tapat sila kay Takumi. At habang naliligo si Hill, sinasabi ni Takumi sa iba ang tungkol sa biyahe sa Horace. Nagdesisyon silang umalis pagkatapos ng 3 araw. At kinukuha nila ang karwahe ni Pipek at nakita si Gambo, ang panday na sasama sa kanila. Habang sila'y umaalis, nakita natin sina Hans at Barak na tumatanggap ng mensahe mula sa sangay ng Horace, na nagpapalam sa kanila na ang mga halimaw sa gubat ng kamatayan ay mas aktibo kaysa dati, at dahil doon sila'y lubhang nag-aalala tungkol sa grupo ni Takumi. Samantala, nakita natin si Payback kasama ang lingkod ni Godwin, at nabanggit niya na natuwa ang hari na tumanggap ng banyo bilang tributo. Ang problema sa Gatotso ay unti-unting nalulutas. Ngunit nagkokomento sila kung paano kumakalat ang balita. Maaari itong magdulot upang malaman ni Sidonia ang problema ng mas maaga sa inaasahan. Dumating si Takumi at ang iba pa sa gilid ng kagubatan ng kamatayan, at iniwan nila si Gambo sa loob ng isang harang. Habang nanghuhuli sila ng mga Trent, ang mga Trent na ito ay mga kaaway na hugis puno, at ipinaliwanag ni Sophie na mahahanap nila ang mga ito sa pamamagitan ng pagdamdam sa kanilang mana. Itinuro niya ang isa, at pagkatapos ay inatake ito ni Takumi. Habang nagbibigay ng panakip ang mga babae para sa kanya, nagawa niyang alisin ito, ngunit napagtanto ni Sophie na napapaligiran sila. Gumagamit sila ng mahika para tanggalin silang ilan ng sabay-sabay, ngunit napaharap sila sa isang malaking sinaunang katangian. Nagtutulungan ang lahat para bunutin ang mga ugat nito, pero nakakapanumbalik ito agad. Napagpasyahan ni Sophie na kailangan nilang alisin ang puno sa pamamagitan ng isang atake lang. Kinuha ni Takumi ang kanyang espada at binalot ito ng kanyang apoy. Binuksan ni Sophie ang daan para sa kanya, at nagawa niyang magbigay ng huling atake, at naghulog ang puno ng kahangahangang mansanas, at napansin ni Sophie na sobrang bihira ang mga ito. Kaya nagpasya si Takumi na ibalik silang lahat sa kanya. Dumating sila sa lungsod ng mga nakakatakot at bumisita sa guild ng mga adventurer. Doon, sinabi ni Gambo kay Takumi na kailangan niyang kumpletuhin ang isang misyon, upang lipulin ang mga Iron Mole para makapasok sa minahan. Pagkatapos noon, sinimulan nilang kunin ang mga mineral na kailangan nila, at nagawang makahanap si Takumi ng adamantite. Ngunit bigla, nagsimulang lumindol ang buong minahan, at lumitaw ang isang Iron Mole. Naghanda si Sophie para lumaban, ngunit ginamit ni Takumi ang kanyang mahikang liwanag na nagpapahina rito, at pagkatapos madali na nila itong matapos. Nagtataka si Gambo kung ano ang ginawa niya, at pagkatapos ipinaliwanag niya na dahil ang mga taling ay nakatira sa dilim, hindi nila makayanan ang makakita ng liwanag. Nakonsensya si Maria dahil wala siyang nagawa,
pero nagtataka rin siya kung gusto ba talaga nilang lumaban. Pagkatapos noon, nakolekta nila ang mga mineral na kailangan nila, nang walang anumang abala, at nakabalik sa Bolton. Tinuruan ni Gambo si Takumi kung paano gumamit ng mithril at adamantite. At nagawa niyang gumawa ng isang kutsilyong mithril na binasbasa ng apoy. Pagkatapos magtrabaho ng buong linggo, gumawa si Takumi ng bagong gamit para kina Sophie at Maria, na nagkomento rin na binasbasa niya ang lahat ng elemento na ginagamit nila. Sinabi rin niya na binasbasa niya ang sarili niyang gamit ng liksi, pero nang subukan niyang ipakita kung gaano siya kabilis, napakabilis niya at bumangga siya sa pader. Sinubukan ng mga babae ang kanilang mga basbas, at sinabi ni Sophie kay Takumi na isasakripisyo niya ang buhay niya para sa kanya. Hinihiling niya rito na gumawa ng kalasag upang may pagtanggol niya ito, ngunit sinasabi nito sa kanya na kailangan niyang pahalagahan ang kanyang sariling buhay. Natutuwa ang Diyos ang si Nolam sa nangyayari, ngunit nakita niya ang isang espada na may bahid ng dugo, at umaasa na handa si Takumi sa mga pagsubok na darating. Sa puntong yon, lumaktaw tayo ng 1 taon sa hinaharap ng Sidonia, kung saan nagsanay na sina Akira at Yamato. Inihahanda na sila ng emperador na ipadala sa kaharian, at si Takumi. Tinatapos ang kalasag para kay Sofia, ngunit lubha siyang pagod. Nagsisimula ng isipin ni Sofia na dapat may tumulong sa kanya sa pagawaan, habang kumakalat ang mga balibalita na gumagamit ang kaharian ng Barkila ng mga mahiwagang kagamitan para linisin ang dumi. Nakarating ito sa imperyo, at pagkatapos ay nagpadala ang simbahan ng banal na liwanag ng isang mensahero, na nagsasabi sa hari na ang mahika ng liwanag ay isang regalo mula sa Diyosa ng kanilang simbahan. Gusto nilang ipasa ng hari ang mahiwagang bilog panlinis at ang patent bilang. Ayon, pero tumawa ang hari at ang mensahero ay lubhang nayamot. Sinabi niya na ang paggamit ng mahika ng paglilinis sa isang palikuran ay walang katuturan, kaya't kailangang ibigay ng hari kung sino man ang lumikha nito sa kanilang imperyo, pero tumanggi ang hari na tanggapin ito, na labis na ikinagulat ng mensahero. Sinubukan pa nga niyang takutin ng hari, pero walang saysay. Nanindigan ang hari at hindi magpapatalo. Sinabi ni Papek ang lahat kay Takumi, at nagtaka si Takumi kung tama ba talaga ang ganong ugali, pero tiniyak ni Papek sa kanya na magiging maayos ang lahat sa huli. Nagsimulang mag-isip si Takumi kung magiging dahilan ba ito upang kalabanin sila ng simbahan, kaya ipinaliwanag ni Papek na may 2 relihiyon sa kanyang kaharian, ang simbahan ng paglikha na sumasamba kay Nolam at ang simbahan ng banal na liwanag na kumikilala kay Anati. Ipinaliwanag pa niya na hindi tulad ng simbahan ng paglikha, ang mga pari ng simbahan ng banal na liwanag ay naniningil ng napakalaking halaga upang mag-cast ng mahika sa paggaling. Iniisip ni Takumi na dapat niyang iwasan ang masangkot, dahil sinusuportahan ng imperyo ang simbahan ng banal na liwanag, ngunit binanggit ni Papek na mayroon siyang hiling. Ibinunyag niya na inalok niya ang mga sample mula sa banyo at refrigerator ni Takumi sa kanyang kamahalan, at nagustuhan niya ito ng labis kaya inanyayahan niya si Takumi na makipagkita sa kanya. Medyo nag-alinlangan si Takumi noong una, ngunit sa huli ay pumayag sa hiling ni Papek. Pagkatapos nito, sinabi ni Takumi kina Sophie at Maria ang tungkol sa kanyang nalalapit na pagbisita sa kabisera ng kaharian, at pareho silang sumang-ayon na sumama sa kanya, ngunit nagbabala siya na aalis lamang sila pagkatapos ng 1 linggo, at tinatanong ni Maria kung gaano katagal bago makarating doon. Sabi niya na aabot ng 7 araw na paglalakbay sakay ng karwaheng hila ng mga halimaw na kabayo, kaya napagpasyahan niyang maghanda ng mga pagkain para sa biyahe. Sinabi rin niya na iniisip niyang gumawa ng mga bagong balabal para sa kanila, dahil nakatanggap siya ng mga batong mahika mula kay Papek. Sa gayon, maaari niyang gayumahin ang mga balabal na ito ng spell na nagtatago ng presensya. Iniisip ni Sofia na ito ay magiging kapaki-pakinabang sa labanan, at nagkomento si Takumi na makakatulong din ito para maiwasan niya ang di kailangang tensyon. Sa palengke, kinakausap ni Maria si Sofia tungkol sa kanyang pag-aalala dahil hindi inaalagaan ni Takumi ang kanyang sariling kalusugan, at sumasang-ayon si Sofia dito. Sinasabi niya na marami siyang talento, pero nang simulan niyang isa-isahin ang lahat ng kaya niyang gawin, inaasar siya ni Maria na umiibig kay Takumi. Kinakabahan si Sofia at sinasabi na ang ibig lamang niyang sabihin ay isa siyang kahangahangang maestro, at nagdadahilan siya at tahimik na umalis. Maya-maya, pinuntahan ni Takumi ang simbahan ng paglikha,
At habang nagdadasal siya sa harap ng estatwa ni Nolan, bigla siyang nateleport mismo sa harapan nito. Akala ni Nolan na naroon siya para magdasal para sa isang ligtas na paglalakbay, pero sinabi ni Takumi na mayroon siyang mga tanong na gusto itanong. Tinanong niya kung may isa pang Diyosa na nagngangalang Anadi, pero sinabi ni Nolan na siya lang ang Diyosa at malalaman pa niya ang tungkol dito sa hinaharap. Nagtaka din siya kung bakit gusto niyang malaman ito, at doon na. Sinabi ni Takumi na kinakausap siya ng imperyo, kaya iniisip niya kung ang lahat ng panghihimasok na ito mula sa Sidonia ay may kinalaman sa mga biyayang ibinigay sa kanya ni Nolan. Sabi ni Nolan, tinawag siya dahil sa Sidonia, pero nagtataka si Takumi kung ano ang nangyari sa ibang mga bayani na tinawag ng imperyo, dahil wala siyang naririnig tungkol sa kanila, at doon na lumabas ang katotohanan. Inamin ni Nolan na nagkamali siya at naipadala siya 1 taon bago tinawag ang ibang mga bayani. Sinabi rin niya na may ilang buwan pa bago sila dumating, at napapaisip si Takumi kung bakit pa niya ito pinapunta ng mas maaga, ngunit iniiwasan ni Nolan ang lahat ng tanong at sinasabi lamang na paubos na ang kanilang oras doon. Ipinapaalala niya sa kanya na magdala ng matatamis sa susunod nilang pagkikita at pinabalik siya. Nagising siya sa simbahan at napagtanto na ayaw niyang sagutin ang kanyang tanong, ngunit dahil wala siyang balak makipagkita sa ibang mga bayani, hindi niya masyadong pinuproblema yun. Pagkaraan ng 10 buwan, nakita natin si Akira. Nagsasanay kasama ang kanyang maestro, na pinupuri ang kanyang mabilis na pag-unlad habang ang ibang mga bayani ay nanunood ng tahimik. Bumabalik tayo sa kasalukuyan, kung kailan inihahanda na ni Takumi ang mga bagong balabal, at napapansin niya na maganda ang mga ito kahit anuman ang isuot, ngunit sinabi ni Maria na nagmamalabis siya. Pagkatapos nito, ibinabahagi ni Takumi ang kanyang plano na gumawa ng sarili niyang karwahe, dahil mas mainam na gumawa ng sariling komportable para sa kanya, kaysa humiram na lang tuwing kailangan. Binanggit niya na kailangan pa rin niyang humiram ng halimaw. Kabayo mula sa samahan, ngunit sinabi ni Maria sa kanya ang tungkol sa kagubatan ng kamatayan sa labas ng lungsod, na puno ng mga halimaw. Iniisip niya na doon madali silang makakahanap ng mga unicorn o mga kabayong dragon, na mas mahusay sa lakas at bilis. Agad silang nagtungo sa kagubatan, at sa daan nagtataka si Takumi kung ang mga kabayong dragon ay katulad ng mga dragon, ngunit sinabi sa kanya ng mga babae na mukha silang ordinaryong kabayo. Ang tanging pagkakaiba ay ang kanilang mga sungay, katulad ng sa mga isang rhinoceros, at syempre pa na mayroon silang kaliskis ng dragon na tumatakip sa kanilang mga katawan. Pinapamadali sila ni Kid, at napansin ni Sofia na mukhang excited siya, kaya ibinunyag ni Takumi na siguro umaasa siyang makakita sila ng katulad niya. Naputol ang kanilang usapan dahil nakaramdam si Sofia ng isang bagay na mapanganib sa gubat at naghanda siyang lumaban, pero ang halimaw, na isa palang lobo, ay dumaan lang sa kanila, dahil ginagamit nila yung mga espesyal na balabal na ay ginawa upang itago ang kasalukuyan. Masayang masaya si Takumi sa kanyang gawa, ngunit ginulat siya ni Sofia nang tanggalin ito, dahil gusto niyang lumaban at maging mas malakas. Madali nilang natalo ang isang baboy ramo, at tuwang-tuwa si Maria, habang naghahanda sila ng masarap na pagkain para sa kanila. Nakita rin ni Takumi ang isa sa mga punong iyon na patay na, at sinimulan nila ni Sofia itong putulin, dahil maaari itong magamit sa paggawa ng karwahe. Habang abala ang iba pa sa pagtatrabaho, nakaramdam si Kid na napababayaan at naglalayag ng mag-isa. Nadaanan niya ang ilang patay na puno, na ikinagulat niya, at nakarinig ng ingay. Nang silipin niya, nakita niya ang isang sugatang dragon horse, na nagpakawala ng kidlat sa kanya nang subukan niyang lumapit. Dahil dito, naalala niya ang pagtatagpo niya kay Takumi, kaya nagpakilala siya at sinabi sa dragon horse na pagagalingin siya ni Takumi. Bigla, napansin niya ang 2 pang halimaw sa malapit at binihag niya sila gamit ang kanyang mga sapot. Habang tumutulong ang horse sa pamamagitan ng pagpapaputok ng kidlat mula sa sungay nito. Maya-maya, pinalibutan na sila ng daan-daang halimaw na anay. Kaya gumawa si Kid ng matibay na balot ng sapot sa paligid niya. Sinubukan niyang tawagan si Takumi, pero hindi niya magawa. Nang mawala na siya ng pag-asa, dumating si Takumi at ang iba pa para iligtas siya. Nagsimula siyang umiyak habang yakap siya at sinabi kung paano niya hindi matawagan ito. Kaya ipinaliwanag ni Sophie na siguro dahil sa makapal na sapot na bumabalot sa kanya kaya nahadlangan ang komunikasyon ng mana sa pagitan nila.
Sinabi ni Takumi na napansin niyang may nangyayaring hindi maganda. Nang mawala ang kanilang koneksyon sa mana, kaya sinundan niya ang bakas. Napansin ni Maria ang walang malay na Dragon Horse, at hiniling ni Kid kay Takumi na pagalingin ito. Ngunit itinaboy ng proteksyon nitong kalasag ang kanyang mahika, at napansin ni Sophie na malapit na silang palibutan ng natitirang mga halimaw, kaya kailangan nilang magmadali. Nagpas siyang ilagay ni Takumi ang kabayo sa loob ng kanyang mobile na mahikal na ball kasama si Kid. Ngunit sa tingin ni Sophie ay ito ay mapanganib, dahil mapupuno ang kanyang katawan. Sinabi niya na ayos lang siya, ngunit bigla siyang bumagsak. Dahil gumamit siya ng sobrang daming mana. Sinubukan niyang uminom ng mana potion, pero mabilis na kinailangan ng katawan niya ang mana, kaya nawalan siya ng malay, kaya dinala nila siya pabalik sa bahay. Napansin ni Sophie na dahil hindi niya ipinatawag si Kid, kinukonsumo niya ang lahat ng kanyang mana at mamamatay siya kung hindi nila aalisin ang kabayo. Hinagkan niya ang kamay nito at hiniling kay Kid na buksan ang gumagalaw na mahiwagang ball para makatakas ang kabayo, pero natatakot si Kid na baka matakot ang kabayo sa di pamilyar na lugar. Kaya sinabi ni Sophie sa kanya na maghanda ng pananggalang gaya ng dati. Pagkatapos nito, pumunta si Maria sa Paypix Company para kumuha ng mga halamang gamot para sa mga halimaw, habang si Sophie ay nananatili sa tabi ni Takumi. Kinaumagahan, nagising siya at nakita si Sophie na nakahiga sa tabi niya. Kinilala niya ang kanyang pagsisikap na iligtas siya at binanggit kung gaano niya pinahahalagahan ang kanilang tulong. Dinalaw ng lahat ang hardin kung saan inaalagaan ni Kid ang kabayo, at napagtanto ni Takumi na naging mabuti silang magkaibigan. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang kaibigan ni Kid at nagsisimulang gamitin ang kanyang mahika sa pagpapagaling, na tumutulong sa kabayo na maibalik ang tunay nitong lakas. Iniisip niya kung anong pangalan ang ipapangalan niya rito, at iminungkahi ni Kid na katulad niya, bigyan niya ito ng pangalan ng isang dahon, kaya napagpasyahan niyang tawagin itong Tsubaki, dahil pinapanatili ng puno ng Tsubaki ang mga dahon nito sa buong taon, namumulaklak na may pulang at puting mga bulaklak. Sa ibang lugar, sa isa sa mga kumpanya ng pangangalakal ng alipin sa maharlikang kapital, nakita natin ang isang lalaki na bumibili ng isang alipin, ngunit nang makasalubong niya si Riva, nagtataka siya kung paano ito magiging kapaki-pakinabang sa kanya. Sinabi niya rito na, mag-aaral ng mabuti at patutunayan ang kanyang silbi, ngunit tinanggihan siya nito, sinasabing kailangan niya ng taong may pakinabang agad, na labis niyang ikinalungkot. Humingi siya ng paumanhin sa kanyang amo, na sinubukan siyang aliwin, sinasabing umaasa siyang may magandang amo na darating balang araw. Ngunit napansin niya na matagal na niyang sinasabi yon. Naalala niya kung paano kinailangan niyang hayaang maging alipin ang kanyang pamilya para magkaroon siya ng mas magandang buhay. Samantala, sinabi ni Takumi kay Maria at Sofia na pupunta sila. Pabalik na naman sa pagawaan, na ikinainis nila, dahil hindi pa sila nakakapagpahinga ng maayos nitong mga nakaraang araw. Napadaan si Takumi sa guild, kung saan napansin niya na may nagrereklamo kay Baroque tungkol sa isang halimaw. Kaya nagtanong siya tungkol dito, at sinabi sa kanya ni Baroque ang tungkol sa mga ulat kamakailan tungkol sa isang mapanganib na halimaw sa lungsod. Ipinakita niya kay Takumi ang isang guhit base sa mga sinabi ng mga nakakita, ngunit sinabi niya na wala pang tunay na pinsala na nagawa ang halimaw. Banggit ni Takumi na pumunta siya para irehistro ang bago niyang alaga. At binuksan ang kanyang mahiwagang ball, ngunit nagulantang ang lahat nang makilala nila sina Kid at Tsubaki bilang ang mga halimaw na nananakot sa kanila. Samantala, binisita ni Sofia si Mulan, nagtatanong kung mayroon siyang tauhan na maaaring tumulong kay Takumi sa kanyang trabaho. Ngunit sinabi niya na hindi pa niya sila matutulungan. Sinabi niya na kokanteken niya ang ibang mga kumpanya at pinuri si Sofia, sinasabi na nagbago siya mula nang pumirma ng kontrata kay Takumi. Napadpad si Sofia na nakilala si Maria sa palengke, at nag-usap ang dalawa tungkol sa kung paano. Sa kabila ng gusto, para tulungan si Takumi, hindi nila pinapasan ang kanyang pasanin. Binanggit ni Maria na si Sofia ay paminsan-minsan ang nagiging mas malambot ang kanyang ekspresyon, ngunit humahanga pa rin siya sa kanyang matapang na panig, na ikinahihiya niya. Ipinaalala niya kay Maria na kailangan na nilang magmadali, at di nagtagal ay dumating sila sa pagawaan, kung saan gulat silang nakita si Takumi na natutulog. Ngunit ipinaliwanag ni Gambo na sobra siyang nagtrabaho kaya siya nakatulog, at nagbabala siya na kung magpapatuloy siya ng ganito, lalala ang kanyang kalusugan.
Pagkatapos noon, tinapos ni Takumi ang karwahe at ibinibigay ito kay Sofia at Maria. Sila ay lubhang nagulat sa laki ng espasyo sa loob nito, at ipinahayag niya na natagpuan niya ito na may pagpapalawak ng espasyo at isinasakay sila. Sa maikling paglalakbay na ito, napagtanto ni Sofia na sa kabila ng bilis, halos wala siyang nararamdamang pag-uga. Dumating sila sa kanilang patutunguhan, kung saan nakita nila ang kinakain ng leon. Sasamahan nila sila sa kanilang paglalakbay, at di kalaunan sumama sila kina God Ian at Pop, na gustong makita ang karwahe ni Takumi mula ang loob. Ngunit nang makita nila ito, sumigaw sila sa tuwa, dahil hindi pa sila nakakita ng ganito kagandang karwahe. Tinanong nila si Takumi kung paano niya ito ginawa, at sinabing handa silang magbayad ng malaking halaga para sa lahat ng impormasyong ito. Ngunit pinigilan siya ni God Ian, dahil nakakalito siya kay Takumi. Humanga rin si God Ian sa karwahe, at sinabing masaya siyang magbabayad ng ilang platinum coins para dito, na ikinatuwa ni Takumi, dahil katumbas iyon ng 1 bilyong yen. Sa wakas, sila ay nagsimulang maglakbay patungo sa maharlikang kabisera, at sa daan, kinakausap ni God Ian ang kanyang katulong tungkol sa kung paano nakamit ni Takumi ang napakalaking tagumpay sa maikling panahon. Alam ni God Ian na malapit na siyang tumanggap ng mas maraming kasikatan at pagkilala, ngunit naiintindihan din niya na kailangan nilang protektahan siya mula sa posibleng mga kaaway. Ilang buwan pagkatapos ng kasalukuyang panahon, nakita natin si Akin sa Sidonia, kung saan siya ay nagbabasa ng isang libro tungkol sa Diyos ang Sienati, na nagpapakita kung paano niya nilikha ang sangkatauhan. At iba pang nilalang. Ngunit huminto siya agad sa pagbabasa nang mapansin niya ang isang babaeng halimaw na may kwelyo sa kanyang leeg. Napagtanto niya kung paano pinapahirapan ng mga tao ang ibang buhay na nilalang, at pagbalik sa kasalukuyan, ang grupo ni Takumi ay sa wakas nakarating sa kabisera ng kaharian, at masaya siya na wala siyang nakaengkwentrong problema sa mga halimaw sa daan. Ngunit napansin ni Real na sa tuwing may lumalabas na halimaw, agad itong inaasikaso ni na Sofia at ng iba pa. Pagdating sa bahay tuluyan, sinabi ni Papa kay Takumi na kailangan niyang gumawa ng isa pang karwahe para sa hari, ngunit nabanggit din niya na mayroon silang pakikipagkita sa hari sa loob ng 5 araw. Kaya iminungkahi niya kay Takumi na iwan na lang niya yun pagbalik niya sa Bolton. Gayunpaman, naniniwala si Takumi na kakayanin niyang gawin ang karwahe bago ang pagpupulong. Bagamat kampante siya na makakahanap siya ng lahat ng kinakailangang materyales doon sa kabisera, medyo nag-aalala siya tungkol sa espasyong mapaggagawaan. Ngunit tiniyak sa kanya ni Papak na aasikasuhin na niya ang lahat ng yon, na lubos na nakagiginhawa kay Takumi. Masyadong masipag ang batang lalaki. Ikinukwento ni Takumi kay Sofia at Maria ang kanilang plano, at binabanggit na pupunta sila sa Pulum Company. Nakikilala ni Sofia ang kumpanya bilang isang maasahang bahay kalakal ng alipin sa kabisera. Ito ay kumpanyang pagmamay-ari ng isang lalaking nagngangalang Burton. Sinasabi niya kay Takumi na huwag masyadong pilitin ang sarili at nagmumungkahi na maghanap siya ng makakatulong sa produksyon. Ngunit binabanggit niya na mayroon na siyang mga katulong. Gayunpaman ipinaalala niya sa kanya na hindi nila siya matutulungan sa alkemiya. Nakilala ni Takumi si Burton at ipinaliwanag na kailangan niya ng isang taong tutulong sa kanya sa alkemiya. Pagkatapos sinabi ni Burton na kailangan niya ng isang assistant na may talento sa mahika. Sinabi ni Maria kay Sofia na hindi niya nakita si Kid, kahit na nagtingin-tingin na siya sa loob ng gusali ng kumpanya. Pagkatapos hinabol siya ni Sofia, ngunit nakarinig siya ng isang sumigaw. Natagpuan niya si Riva, na natakot nang makita si Kid, pero napagtanto ni Sofia na hindi mapanganib si Riva. Napansin din niya na may aklat si Riva tungkol sa alkemiya, at nagsimula siyang magsalita ng mahaba tungkol sa kanyang hilig. Pagkatapos noon, natagpuan ni Sofia si Takumi, at sinabi niya sa kanya na sumama sa kanya, dahil pupuntahan niya ang kandidato. Hindi nagtagal at nakilala nila si Riva, at nagpakilala si Takumi sa kanya. Ngunit medyo nagulat siya na makita si Sofia na nagbabasa, at sinabi ni Takumi na matutuwa siya kung may alam siya tungkol sa alkemiya. Tuwang-tuwa siyang marinig yon, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili dahil naalala niya ang mga sinabi ng nakaraang kliyente. Iniisip niya na hindi siya sapat, pero napapansin ni Sofia na natututo siya ng iba't ibang uri ng mahika ng mag-isa. Nabanggit niya na may librong alkemiya si Riva, at napagtanto nila na pareho sila ni Takumi ng mga ideya pagdating sa alkemiya.
Gusto niyang subukin ang kanyang kaalaman, kaya binigyan niya ito ng isang alchemical magic circle, at tinanong kung alam niya kung para saan ito. Tama ang kanyang sagot, humanga siya sa kanyang kaalaman, at inanyayahan siyang sumali sa kanyang grupo. Nagkasundo sila sa isang kontrata, at hinihiling niya na ipadala ang buo niyang sahod sa kanyang pamilya, dahil gusto niyang magkaroon ng mas magandang buhay ang kanyang kapatid. Ngunit iniisip ni Takumi na kung ipapadala niya ang buo niyang sahod sa kanyang pamilya, mananatili siyang parang alipin habang buhay. Naniniwala si Sofia na dapat maging karangalan para kay Riva na magtrabaho para sa kanya, at matututo siya ng mga bagong kasanayan na magpapahintulot sa kanyang kumita ng ikabubuhay. Di nagtagal, nakilala niya ang iba pang miyembro ng grupo na nasa sabik na makita siya, at iniisip niya na magiging masaya siya sa kanila. Samantala, sa imperyo ng Sedonia, labis na nagalit ang emperador dahil tinanggihan ng kaharian ng Barkila ang kanyang mga kahilingan. Ngunit pinapayuhan ng batas ni Elizabeth si Aliyah na huwag direktang sumabak sa labanan, dahil malapit ng tawagin ng kaharian ang kanilang mga bayani. Kaya ang pinakamainam na gawin ay ikalat ang galit laban sa kaharian. Sa kabilang banda, nakikita natin si Takumi na ipinapakita ang kanyang kasanayan sa alkemiya kay Riva, na humahanga sa kanya, ngunit sinabi niya na malapit na rin siyang makakalikha ng mga katulad na bilog ng alkemiya. Nagdududa siya sa kanyang sariling kakayahan, ngunit napansin niya na siya ay talagang interesado sa alkemiya, na ayon sa kanya ay ang pinakamahalagang katangian para sa isang alkemista. Natapos na rin ni Takumi ang karawahe, at habang hinahangaan niya ito, tinanong siya ng isang matandang lalaki kung kanya ba ito. Sinabi ni Takumi na ginawa niya ang karawahe para sa hari, na humanga sa matanda, na isinip na si Takumi ay isang henyo. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang hari, na ikinatakot ni Takumi, ngunit ipinaliwanag niya na isa lamang itong impormal na pagpupulong. Tanong ng mga tagapaglingkod, kung bakit niya binago ang lugar ng pagpupulong. Pagkatapos, ipinaliwanag niya na gusto niyang personal na pasalamatan si Takumi sa paglutas ng problema sa imburnal. Binanggit niya na karaniwan silang magdaraos ng isang marangyang piging para sa kanya, ngunit iyon ay makakakuha ng atensyon na hindi nila gusto, at naiintindihan ni Takumi. Nagpasalamat siya kay Barkila sa pagtatanggol sa kanya laban sa imperyo, ngunit sinabi niya na itinuturing niya itong bahagi ng kanyang tungkulin bilang hari, na protektahan ang kanyang mga nasasakupan. Umalis ang grupo ni Takumi sa palasyo matapos makatanggap ng mga gantimpala mula sa Barkila, na nag-uutos sa kanyang mga tauhan na panatilihing lihim ang pagpupulong. Pagbalik sa Bolton, binili ni Takumi ang mansyon na kanyang inuupahan. Ngunit tumanggi sina Maria at Sofia na tumanggap ng sahod, na ikinagulat ni Riva. Iniisip nila na binibigay na niya ang lahat ng kailangan nila, ngunit binanggit niya na dapat silang mag-ipon para sa pagtatapos ng kanilang kontrata sa kanya. Napansin ni Sofia na malamang na mas mahaba ang kanyang buhay kaysa sa kanya, dahil siya ay isang duwende. Kaya, gugugulin niya ang natitira niyang buhay. Nagbabantay sa kanyang libingan, at gusto ni Maria na may libing sa tabi niya. Samantala, sa Sidonia, ipinapakita ng isang sundalo ang kagamitan ni Takumi para sa paglilinis ng imburnal kay Elizabeth. Naniniwala siya na hindi natatakot ang kanyang mga kaaway sa galit ng Diyos ang sinadayon, at alam niyang hindi nila papayagan ang mga nagbabanta sa dangal ng kanyang simbahan. Kaya, kailangan nilang alisin ang banta sa lalong madaling panahon, at sinabi ni Riva kay Takumi na gusto niyang magparehistro bilang isang adventurer, para mapataas niya ang kanyang mana at tulungan siya sa alchemy. Dinala niya siya sa guild, kung saan agad siyang nakakuha ng kanyang adventurer card at nagpasalamat kay Hans sa pagtulong sa kanya na makapagpadala ng pera sa bahay. Tinanong niya si Takumi kung nakapag-isip na siya ng pangalan para sa grupo niya, at bakit lahat, maliban kay Riva, ay may ranggo na di, ngunit si Takumi ay hindi gaanong interesado na maging isang full-time na adventurer, at binanggit niya na, hindi katulad ng Lion Fang, na malinaw ang mga tungkulin, wala siyang frontline. Napagtanto niya na siya ay hindi makalaban, ngunit sumingit si Barakio, na sinasabing ang katawan ng isang adventurer ang kanyang pinakamalaking puhunan, kaya nag-alok siyang sanayin siya. Kinaladkad siya ni Barakio palabas, kung saan itinapon-tapon siya na parang laruan, na tinatanong kung nakapag-isip na siya ng pangalan para sa kanilang grupo. Ngunit masyado siyang abala para makapag-isip ng maayos, kaya patuloy si Barakio sa pagpapadala sa kanya mula sa isang panig patungo sa kabilang panig.
Pagkatapos noon, hiniling ni Takumi kina Maria at Sofia na tulungan siyang magdesisyon sa pangalan ng grupo, o hindi makakayanan ng kanyang katawan ang paghihirap na ginagawa ni Barakiyo. Nagbigay sila ng ilang pangalan, pero hindi niya gusto ang mga ito, at para kay Maria, walang saysay ito, habang gusto ni Sofia na kalabanin si Barakiyo, pero pinapakalma siya ni Takumi, sinasabing pinagsasanay lang niya ito. Pagkalipas ng 10 buwan, nakita natin si Yamato na nagsasanay sa imperyo, pero para kay Akira, padalos-dalos ang kanyang estilo ng paglaban, iniisip na hindi ito gagana sa totoong laban. Kinukwestiyon ni Akin ang estilo ng paglaban ni Akira, pero alam niyang isa siyang bayani, kaya pinaaalala niya rito na sila rin ni Yamato ay mga bayani, at inaaya niya itong lumabas, ngunit tinanggihan siya nito, kaya binanggit niya na wala pa rin itong pinagbago. Pagkatapos noon, ipinagpatuloy ni Akine ang kanyang pananaliksik sa paksa, at natuklasan niya na, di tulad ng simbahan ng banal na liwanag, na nagtuturo ng pagiging superior ng tao, ang simbahan ng paglikha ay nagtuturo na lahat ng lahi ay mga anak ni Nolam. Naalala niya na sinabihan siya na sila ay tinawag para sa kapakanan ng kapayapaan sa mundo, ngunit hindi niya maintindihan kung ano ang inaasahan ng lahat sa kanila. Pagbalik sa kasalukuyan, binibigyan ni Takumi si Riva ng isang mahiwagang singsing at isang baston bilang regalo. Napansin niya na ang singsing ay ginagamit upang buhayin ng mga mahika, at ang baston ay magiging kapaki-pakinabang sa kanyang pakikipagsapalaran. Ang gagamba ay naiinggit kay Riva, ngunit binibigyan siya ni Takumi ng isang sandata na hindi makakasagabal kapag ginagamit niya ang kanyang mga pananakot. Pagkatapos ng ilang araw, ipinagpatuloy ni Takumi ang pagsasanay kasama si Baraki, na nagtanong sa kanya kung ano ang pangalan ng grupo, ngunit hindi niya nagustuhan ang mga suhestyon, kaya pinarusahan siya ni Baraki. Natatakot si Takumi na mapapahamak si Sofia. Galit, pero napansin ni Sofia na mahina ang depensa ni Takumi, kaya sinimulan niya itong bigyan ng ilang payo. Pagkatapos ng pagsasanay, dinalaw ni Takumi ang guild, kung saan tinanong ni Hans kung interesado siya sa isang misyon ng paghatid. Tinanong niya kung gaano katagal ito, at sinabi ni Baraki na sa kanyang karwahe, aabutin lamang ito ng 4 na araw. Sinubukan ni Takumi na ipasa ang misyon ng paghatid sa Lion Fangs, pero abala sila sa ibang misyon, kaya nag-aatubili siyang pumayag na gawin ito mismo. Sa daan, nagpasalamat si Thomas kay Takumi sa pagsama sa kanya at binanggit niya na plano niyang bumili ng gatas para sa kumpanya ni Papek, na ikinagulat ni Takumi. Pero napansin din ni Thomas na mayroon silang keso. Pinahinto nila ang karwahe nang makita ni Takumi ang mga halimaw. Sinabi ni Sofia na isa lamang itong alitan sa teritoryo sa pagitan ng mga goblin at mga lobong gubat. Gumamit si Sub-Aki ng atake ng kidlat para talunin sila, at agad silang nakarating sa lungsod ng Kilgis. Doon, nag-enjoy sila sa isang malinamnam na nilagang kremoso. Ngunit dahil dito, mas nami-miss ni Takumi ang dati niyang buhay. Sinabi niya kay Sofia na kailangan nilang bumili ng gatas at keso bago umalis ng syudad, at napansin naman niya na bukas pa rin ang palengke kahit gabi na. Nagtanong si Takumi kung may bigas sa mundong ito, at napansin ni Mary na mayroon noon sa palengke, kaya nalungkot siya dahil hindi niya yun napansin. Tinanong siya ni Sofia kung okay lang siya, at sumagot siya ng isa pang tanong, tinatanong siya kung nakakaramdam siya ng pananabik sa nakaraan, dahil matagal na siyang hindi nakakabalik sa kanyang bayan. Ngunit sinabi niya sa kanyang siya ay masaya sa kanyang bagong buhay, dahil dati siyang nabubuhay na parang ibong nakakulong, pero inalis niya ang sumpa nito at binigyan siya ng pakpak. Napagtanto niya na binigyan din siya ng pakpak ng Diyos ang si Nolam, kaya nagpasya siyang pangalanan ng grupo na Wings of Nolam. Matapos makumpleto ang misyon ng paghatid, bumalik ang grupo ni Takumi sa Bolton. 2 gabi ang lumipas, napansin niyang puno ng nakakaparalisang lason ang mansyon. Nakita niya ang 2 lalaking nakamaskara na kinuha ang mga babae, pero nang tangkain nilang atakihin siya, tinulungan siya ni Kid na talunin sila. Pinagagaling niya ang lahat gamit ang kanyang mahika ng pagpapagaling, pero tinanong ni Maria kung bakit hindi siya tinabla ng lason. Kaya ipinaliwanag niya na pareho silang immune ni Kid sa lason at paralysis. Tinanong niya kung anong gagawin nila sa mga tao sa labas, at nagulat ang lahat nang makita nilang nahuli na niya ang lahat. Sinabi ni Sofia na sanay sila at pinapante niya si Baraki. Dumating siya agad, at pagkatapos suriin ang lugar, inutusan niya si Takumi na i-report ang insidente kay Godwin. Dahil ang
Maaaring maging seryoso ang sitwasyon, natuklasan ni Takumi na ang mga sumalakay ay bahagi ng Divine Light Squad, na nagpaparusa sa mga sumasalungat sa mga aral ng kanilang simbahan. Sinabi ni Godwin sa kanya na malamang na ang Empire of Sidonia ang nasa likod ng pag-atake, at malamang na dahil ito sa mga kagamitan sa paglilinis na ginawa ni Takumi. Naiisip ni Takumi na dapat siyang magtago sa ibang bansa, ngunit naniniwala si Godwin na mas ligtas siya sa Bolton dahil handang tumulong sa kanya ang lahat doon, at nakakagawa ito ng mas makabuluhan. Sinasabi ni Baraki sa kanya na kailangan lamang niyang mag-alala tungkol sa kanyang kaligtasan sa mga pakikipagsapalaran, ngunit pinag-iisipan ni Takumi na magpahinga mula sa mga pakikipagsapalarang iyon. Pagkatapos ay sinabi ni Baraki na ang kanyang grupo ay isa sa pinakamalakas, kaya hindi siya maaaring magpahinga. Tinitiyak ni Sofia sa kanya na poprotektahan niya siya, at naniniwala si Baraki na ang kanilang pagsasanay ay magpapalakas pa sa kanya. Pagkatapos ay pumunta si Takumi sa guild, kung saan niya inirehistro ang bagong pangalan ng grupo. Sinasabi ni Sofia sa kanya na kailangan niyang maging mas maingat, dahil malaki ang pabuya sa kanyang ulo. Sinabi ni Han sa kanya na, ayon sa mga usap-usapan, ang kamakailang pag-atake sa kanila ay may koneksyon doon. Kaya kailangan talaga niyang mag-ingat. Ikinwento ni Takumi kay Sofia at sa iba pa ang tungkol sa kanyang mga alalahanin sa seguridad, at sinubukan nilang tiyakin sa kanya na magiging mas alerto sila sa susunod. Ngunit napansin niya na bukod sa mga gwardya sa paligid ng kanilang mansyon, kakailanganin nila ng karagdagang mga hakbang panseguridad, paglalagay ng bakod na may kuryente, alambring may mga tolles, pag-aampo ng isang pitbull, bagaman sa kasong ito maaari na lamang siyang mag-ampon ng isang dragon. Sa huli, wala siyang ginagawa ng ganoon. Nagpasya siyang palibutan ang mansyon ng isang mahikal na harang, na mas mainam pa kaysa alambreng may mga tolles. Pipigilan nito ang sinumang hindi rehistrado na makapasok, at nag-alok din si Riva na tulungan siya. Iminungkahi ni Sofia na humanap sila ng DPS o tank, at sumang-ayon ang lahat ng babae na hindi dapat lalaki. Malinaw na, kailangan isa pang babae ang sasali sa grupo. Pagkatapos ay nagtaka si Takumi kung saan sila makakahanap ng ganoong tao, at si Sofia. Napapansin na ang ilang mga adventurer ay nagtatrabaho mag-isa, ngunit hindi madaling magtatag ng isang mapagkakatiwalaang grupo. Iniisip niya na subukan niya ang pakikisama kay Mulan, at sumasang-ayon siya, dahil mas ligtas ang magkaroon ng kasunduan. Ngunit sinasabi ng mga babae sa kanya na mapagkakatiwalaan niya sila kahit walang kontrata. Sa gabi, binabantayan ng mga maharlikang kabalyero ang mansyon habang natutulog ang mga babae, at napapansin ni Sofia na nagtatrabaho pa rin si Takumi. Kinaumagahan, tinutulungan ni Riva si Takumi sa alchemy, at nag-aalok si Sofia na tumulong din. Kaya sinabi niya sa kanya na iguhit ang magic circle sa metal na kalasag. Si Kid at si Sabaki ay naglalaro ng golem na laruan, at iniisip ni Riva na dapat din magkaroon ng golem si Takumi. Pero alam niya na hindi pa sapat ang kanyang kasalukuyang kakayahan sa pagmanipula ng mana para kontrolin ito ng mag-isa. Iyon ay, kapag matagumpay niyang nalikha ang kanyang magical barrier, na labis na humanga kay Sofia. Binanggit niya na kung magawa niyang itaas ang antas ng kanyang spell control skill, makakalikha siya ng golem. Control Core. Samantala, sa imperyo ng Sidonia, nalaman ng emperador ang tungkol sa bigong pag-atake kay Takumi. Natanto niya na nabuking na sila, ngunit iminungkahi ni Elizabeth na ipagpaliban muna ang negosasyon sa kaharian. Sa halip, dapat nilang pagtuunan ng pansin ang pagtawag sa mga bayani. Nagtanong siya tungkol sa progreso ng pagtawag, at sinabi ng isang lalaking nagngangalang Homer na hindi nila nagawang suriin ang magic circle na natuklasan sa mga guho. Gayunpaman, maaari pa rin nilang buhayin ang pagtawag sa pamamagitan ng nagpapaliwanag ng sinaunang teksto. Binanggit ni Homer na aabutin lamang ng 2 hanggang 3 buwan upang makalakam ng sapat na mana para sa pagtawag. Sa puntong yun, nakita natin si Takumi na nagsasanay ng pagkontrol ng golem gamit ang isang batong mahika, ngunit hindi gaanong nagtatagumpay. Nagtataka si Kid kung bakit gusto niya ng golem, dahil nandyan naman siya, si Sabaki, at ang iba pang mga babae sa kanyang tabi. Ngunit ipinaliwanag niya na ang 3 ay maganda, ngunit ang 4 ay mas mahusay. Pagkatapos ay nagtanong si Sofia kung kaya niyang paamuin ang isang golem, at nagustuhan niya ang ideya. Sinabi naman ni Sofia sa kanya na ang isang
Lumabas ang isang iron golem sa lumang piitan malapit sa Horus, at nagulat siya nang marinig yun dahil hindi pa siya nakakapasok sa piitan. Sabi niya dapat nilang bisitahin ang piitan, pero sabi niya mukhang delikado yun kung walang tank. Kahit na ganon, dinala ni Takumi ang grupo sa mga guho, dahil wala siyang pakialam sa sinasabi nila. Hindi nagtagal, nakakita sila ng isang higanteng golem na mga 3 metro ang taas. Iniisip ni Sofia na swerte sila na makita ito, at napansin niya na dapat nilang atakihin ang control core sa gitna, na siyang patayin ito, ngunit binanggit niya na walang silbi sa kanila ang isang patay na golem. Nararamdaman ng golem ang kanilang presensya, na ikinatatakot nila, at iniisip ni Sofia na dapat nilang talikuran ang misyon, dahil masyado itong mapanganib. Ngunit gaya ng sinabi ko, ayaw itong marinig ni Takumi. Wala siyang pakialam sa opinyon ng babae, kaya't sumugod siya at inatake ang nilalang, at sinabi ni Sofia sa lahat na protektahan siya. Gayunpaman, pinigilan ni Takumi ang lahat sa pag-atake, dahil nakaramdam siya ng napakalakas na koneksyon sa pagitan nila. Akala nila na siya ay napakagiting, ngunit nalaman natin na siya ay natatakot, at humaharap lamang sa golem dahil hindi niya naramdaman ang anumang pagiging kaaway mula rito. Napagtanto ni Takumi na pinuprotektahan ng golem ang mga guho na may kaugnayan kay Nolam, at dahil pinagpala siya ng Diyosa, hindi siya inaatake ng golem. Hindi nagtagal ay napapayapa niya ang golem, na ikinagulat ng lahat, at nagpasya siyang pangalanan nitong Titan, dahil sa napakalaking-laki nito. Napakatalino ng batang ito, di ba? Napansin ni Kid na sinusubukan nitong sabihin bagay, at napagtanto ni Takumi na kailangan ito ng katawan na mas maraming magagawa. Sa puntong ito, inakala ko nagagawa ng paraan ng autor para gawing isang cute na babae ang golem na ito, pero hindi nangyari iyon. Nagdesisyon si Takumi na gamitin ang kanyang bulsa na dimensyon, pero nakakagulat na naging mas maliit na bersyon ang golem. Humingi ng tulong si Kid kay Takumi para makausap ito, at sinabi niya na gagawin niya ang kanyang makakaya. Ilang buwan pagkatapos ng kasalukuyang panahon, napansin ni Kenny na binubuli ni Yamato at Akira. Mga sundalo at nakikipaglandian sa mga babae, pero kapag kinumpronte niya sila, sinasabi niyang huwag siyang makialam, at balik kay Takumi, nag-aalala siya sa kanyang kasintahan, at binabanggit na ang pananatili sa kanya ay naglalagay sa kanilang buhay sa panganib, kaya gusto niyang bawiin ang kanilang mga kasunduan. Pero nalulungkot ang lahat, kaya sinabi ni Maria sa kanya na kailangan muna siyang harapin kung gusto niyang bawiin ang kanilang mga kasunduan. Nagtataka siya kung bakit palagi niyang inuuna ang kanilang kaligtasan kaysa sa kanyang sarili, at pagkatapos ay pinaalalahanan niya siya na sila ay ang mga pakpak ni Nolam, at hindi siya makakalipad kung wala ang kanyang mga pakpak. Pagkatapos makita ang kanilang reaksyon, napagtanto ni Takumi na mali ang kanyang desisyon na wakasan ang mga kontrata, at tiniyak nilang lahat sa kanya na mananatili sila sa kanyang tabi upang protektahan siya. Sa wakas, naghanda si Takumi ng bagong katawan para kay Titan, at masaya si Kid na makausap siya sa wakas. Sinuri niya ang mga gamit nito, kabilang ang isang mace, isang kalasag, at ilang iba pang kagamitan. Ngunit ang pinakamahalaga, kaya nitong magbago sa mas malaking Titan. Pinapanood sila ni Nolam mula sa itaas, at iniisip niya na napakaligalig ni Takumi, at sinasabi sa kanya ng kanyang tagapaglingkod na nagsimula na silang makakita ng mga bakas ng pag-iral ni Anadi. Ikinagulat niya ito, dahil hindi dapat tunay na umiiral si Anadi. Napansin niya na ito ay malamang na dahil sa maraming taon ng pananampalataya mula sa simbahan ng banal na liwanag, at binanggit na malapit na itong maging isang masamang espiritu na haantong sa isang digmaan sa mundo ng mga tao. Sumasang-ayon si Nolam, ngunit napansin niya na hindi niya kaya makialam ng direkta, kaya ipinadala niya si Takumi sa ibang mundo. Sa isang pagbabalik-tanaw isang taon bago ang kasalukuyan, nakikita natin ang isang abandonadong lungsod malapit sa Bolton, kung saan napilitang umalis ang mga residente sa kanilang mga tahanan dahil sa hindi magandang pamamahala ng mga maharlika. Isa sa kanila ang isang batang babae na nagngangalang Manny, at nalaman natin na nawala niya ang kanyang asawa, dahil hindi ito nabigyan ng tamang pag-aaruga, lunas. Pagkatapos ay bumalik tayo sa kasalukuyan, kung saan nalaman ni Godwin na mahigit 1,000 mamamayan ang pinalayas mula sa kanilang nayon. Noon natin makikita ang isa pang Lord, na nagngangalang Rockforge, na kumupkup sa kanila, ngunit hindi na niya kayang patuloy na panatilihin sila.
Kaya kailangan niya ang tulong ni Godwin para humanap ng bagong tahanan para sa mga taong yun. Napansin niya na kailangan nila ng sapat na espasyo para sa lahat, kaya isang lugar lang ang pagpipilian niya. Ngunit puno ito ng mga halimaw, na lubhang magpapahirap sa pagpapaunlad. Ngunit malinaw, sino kaya ang bayani na may kakayahang puksain ang lahat ng halimaw doon? Magpanggap na lang tayo na hindi natin alam. Samantala, sinabi ni Takumi sa kanyang grupo na dapat nilang subukan ang isang mapanghamong piitan, kaya nagtungo sila sa pangalawang pinakamahirap na ranggo na piitan, na tinatawag na kagubatan ng Haring Halimaw. Nagulat siya nang makita na may kalangitan at malawak na kagubatan, kahit na nasa ilalim ng lupa ito. Hinarap ng kanyang grupo ang lahat ng halimaw na nakasalubong nila sa tulong ni Kid, dahil natutukoy niya ang mga kaaway bago pa sila makalapit. Hinarap ni Titan ang atake ng lahat ng mas malalakas na halimaw, kaya mabilis nilang nalinis ang lahat. Ang mga sahig at kunin ang mga kayamanan sa daan. Pagkatapos ng isang araw, sa wakas narating nila ang huling palapag, na nagpapasaya sa kanila. Gayunpaman, si Takumi ay di sinasadyang natapakan ng isang patibong, na nagdulot ng isang malaking bola na humabol sa kanila. Tumalon sila sa isang makipot na daanan upang iligtas ang kanilang mga sarili habang nagpapatuloy. Nakaramdam si Kid ng isang kakaibang presensya. Tumigil sila sa paglalaban at nakita ang isang Earth Dragon na S-rank. Natakot sina Mary at Riva, habang binanggit ni Takumi na dapat sana ay dinala niya si Titan sa kanyang higanteng anyo. Sinasabi niya kina Mary at Titan na hawakan ang buntot nito, at inaatake ng lahat ang dragon, pero napagtanto nilang buhay pa rin ito, at ipinadala nito si Titan na lumilipad sa pader. Sinasabi ni Sofia sa kanila ang kahinaan nito, at tinawag niya si Tsubaki. Inaatake niya ito mula sa gilid, at naiisip ni Takumi na ito na ang pagkakataon niya para pabagsakin ito, pero napagtanto niyang masusunog siya ni Tsubaki kung lalapit siya masyado. Doon niya ginamitan ng kidlat ang kanyang espada at itinapon ito sa bibig ng dragon, na agad ikinamatay nito. Si Tsubaki ay nagiging isang dragon na kabayo, at nakahanap si Takumi ng kaliskis ng dragon, kaya maaaring makagawa siya ng isang bagay gamit yun. Labis itong nakakatawa kay Sofia, dahil kumikilos siya tulad ng isang tunay na manggagawa. Pagbalik mula sa piitan, ipinatawag ni Godwin si Takumi at tinanong kung may alam siya tungkol sa hindi pa na-develop na lupain sa timog. Sinabi niyang nabalitaan niyang puno ito ng mga halimaw, kaya't kahit ang mga kalapit na bansa ay binabalewala ito. Binanggit ni Godwin na sinubukan ni Tri-Arya na sakupin ang lupaing yon, ngunit nabigo ang pananakop. Nahumantong sa pagbagsak ng bansa. Pagkatapos ay tinanong niya si Takumi kung maaari ba siyang magtayo ng isang nayon sa lupaing yun, dahil alam niya ang kahangahangang gawa ni Takumi sa nayon ng board. Ipinaalala ni Sofia kay Godwin ang panganib na maaaring kaharepan ni Takumi, ngunit ipinaliwanag niya na wala ng ibang pagpipilian, at kailangang kayanin ni Takumi sa anumang paraan. Tinanong ni Takumi kung bakit nila kailangan ang nayong yun, kaya ipinaliwanag ni Godwin na ang mga taga-nayon ay naging mga takas, dahil sila ay pinagtaksila ng mga corrupt na mga maharlika. Gusto niyang magtayo ng tahanan para sa mga taong yon, ngunit binanggit niya na isa lamang ito sa kanyang mga dahilan. Tinanong ni Sofia kung ano ang iba pang mga dahilan, ngunit pinutol siya ni Takumi bago makasagot si Godwin. Naalala ni Takumi kung paano siya tinulungan ng iba nang dumating siya sa mundong ito, kaya nagpa siyang tumulong din, na ikinatuwa ni Godwin. Tinanggihan ni Takumi ang alok na samahan ng mga kabalyero, at pagkatapos ay umalis ang Wings of Nolam sa kanilang misyon na magtayo ng bagong lungsod. Hindi nagtagal at dumating sila sa ang hindi pa maunlad na lupa at simulan ang pagtatayo ng mga pader gamit ang mahika ng lupa. Patuloy na ginagamit ang kanyang mahika upang paunlarin ang lugar, agad nilang natatapos ang malaking bahagi ng estruktura. Pinapanta ni Takumi si Sofia upang hilingin ang paglipat ng mga takas, na ikinagulat ni Godwin, dahil 10 araw pa lamang nang simulan ng grupo ang gawain. Natanggap ng mga takas ang utos na lumipat sa timog na hangganan, ngunit naniniwala silang puno pa rin ng mga halimaw ang rehiyon, kaya labis silang natatakot. Akala nila sinusubukan lamang silang itapon ng mga awtoridad, ngunit nagulat silang makita na mayroon ng pader na bumabalot sa nayon. Malugod silang tinanggap ni Takumi, na nagsasabing itinayo niya ang pader na yun upang protektahan sila mula sa mga halimaw. Ipinaliwanag niya na nagtayo siya ng mga bahay para sa mga takas at sa mga maharlika na mamamahala sa kanila,
at mayroon ding barracks para sa mga kabalyero. Tanong ni Dorn kung gumamit siya ng mahika, at inamin niya na oo, ngunit ipinaliwanag na hindi pa ganap natapos ang nayon. Masayang-masaya ang mga taga-nayon sa kanilang bagong tahanan, ngunit si Sofia. Napansin na parang malungkot si Manny. Kaya tinanong niya si Manny kung bakit siya nag-iisa, at natuklasan niya na ang asawa ni Manny ay namatay sa dati niyang baryo. Nag-isip si Sofia kung gusto ba niyang makatrabaho si Takumi at maging kanyang bagong asawa. Doon niya nakilala si Takumi, na gustong kunin siya bilang kanyang katulong, at maaaring maging kanyang asawa sa hinaharap. Wala akong duda doon, pero tinanggihan niya ang alok dahil hindi siya masyadong nagtitiwala sa mga lalaki, lalo na sa mga maharlika. Tinatangkang hikayatin siya ni Maria, ngunit binigyan siya ni Takumi ng mas maraming oras para mag-isip. Naniniwala siyang hindi siya maaaring manatili doon dahil tumanggi siyang magtrabaho para sa kanya, kaya nagpasya siyang lisanin ang nayon. Pumasok siya sa gubat, ngunit agad niyang pinagsisihan ang desisyon, dahil nakarinig siya ng nakakatakot na dagendong. Sinabi ni Kid kay Takumi ang tungkol sa pagdating ng halimaw, at iniisip ng lahat na kailangan niyang lumaban, ngunit nagulat sila nang makita na ang kalaban ay ang Titan pala. Inutusan ni Takumi si Dorn na itaas ang mga tulay para protektahan ang mga taga-baryo, ngunit si Manny ay naipit sa labas, at nagsimula ang lahat na hanapin siya, at natuklasan nila na huli siyang nakitang umaalis. Noon nagdesisyon si Takumi na iligtas siya. Napagtanto ni Manny na pinalibutan siya ng mga lobo, at inakala niyang wala na siyang pag-asa, ngunit biglang dumating si Takumi para sagipin siya. Mabilis niyang hinarap ang mga lobo, at nagbabala siya sa kanya na may paparating pang ibang mga halimaw, ngunit tiniyak niya sa kanya na hindi iyon magiging problema. Noon sumama sa kanya ang kanyang grupo, at sinabi ni Sophie sa kanila na sila na ang bahala sa mga halimaw. Napansin ni Manny ang isang maliit na sugat sa kanyang braso at binalutan ito ng benda. Nagpasalamat siya sa kanya sa pagliligtas sa kanya, at sinabi niya na hindi niya hahayaang may masaktan sa nayong yun. Sa sandaling yun, napagtanto niya na wala siyang kinalaman sa iba pang mga tiwaling maharlika, kaya nagtanong siya kung pwede siyang maging kanyang katulong. Masaya niyang tinanggap ang pagsali niya sa grupo, at malugod siyang tinanggap ng lahat. Nakilala ni Dorn si Godwin, at sinabi sa kanya ang tungkol sa pag-unlad ng bago ni Takumi. Lungsod, na labis na humahanga sa kanya. Ngunit ang balitang ito ay umabot din sa imperyo, at doon sila ay nakakaramdam ng banta, dahil alam nilang ang mga kabalyerong nagbabantay sa kuta ay mula sa Bolton. Napagtanto nilang si Takumi ang nasa likod ng pagtatayo ng fort, at naniniwala si Elizabeth na hindi nila dapat hayaan na mangyari ito, na parang ito ay normal. Sila ay nagpasimula ng isang ritual ng pagtawag, na nagdulot ng kaguluhan sa mana sa buong kontinente. Doon napagtanto ni Takumi na ang iba pang mga bayani. Dumating na, pagkalipas ng 3 buwan, nakikita natin si Nolan na nagmamasid kung paano nangyayari ang mga bagay-bagay, at lubhas siyang humanga na ang mga bayani ng Sidonia ay mataas na ang ranggo. Binanggit ni Elizabeth na dumating na ang panahon upang ipakilala sila sa ibang bansa. Naniniwala sina Akira, Yu, at Mato na sila ay nakatakdang iligtas ang mundo, at dahil doon, nasasabik silang magpakitang gilas. Hindi gaanong interesado si Akin doon, dahil alam niya ang mga lihim ni Elizabeth. Ngunit kahit na gayon, sumasang-ayon siya, sinasabi na gusto niyang makilala ng lahat. Nalaman natin na ang nayon ay kilala na ngayon bilang Edge Fort, at natuto ang mga taga-nayon mula sa mga manggagawa ni Bolton, kaya marunong na silang gumawa ng mga armas. Napagtanto ni Takumi na nagsisimula ng umunlad ang nayon, at tuwang-tuwa siya na masaya ang lahat sa kanilang buhay. Ipinakita ni Kid kay Sofia ang isang bayawak sa gubat, at napansin ni Sofia na hindi pa siya nakakita ng ganong uri. Napagtanto niya na ang mga halimaw sa rehiyon ay lalong nagiging malakas. Sinabi niya ito sa iba, at naisip ng grupo na kailangan nilang lipulin ang mga halimaw. Ngunit ipinaliwanag niya na hindi pa sila direktang banta sa Edge Fort, kaya hindi kailangang manghuli, hindi pa sa ngayon. Naniniwala si Sofia na ang mga halimaw mula sa kalapit na mga tirahan ay papalapit sa nayon. Dahil sa mana, na nadama nila 3 buwan na ang nakalipas. Di nagtagal, ipinaalam ni Dorne kay Takumi na may misyon si Barak para sa kanya. Iyon ang oras na ibinunyag niya, na pinag-uusapan ng lahat sa Bolton tungkol sa mga bayani ng Sidonia. Tanong ni Takumi kung sila ba'y lumitaw 3 buwan na ang nakalipas,
At nagalit si Dorne, gustong malaman kung paano niya nalaman yon. At doon napagtanto ng lahat na ang mga bayaning iyon ang sanhi ng kaguluhan sa mana. Nang gabing yun, pinag-usapan ni Takumi at ng kanyang mga kaibigan ang tungkol sa bayani, at naniniwala si Maria na ipinadala sila ni Nolan upang gabayan ang Sidonia sa tamang landas. Ngunit alam ni Takumi na ginamit ng imperyo ang ipinagbabawal na mahika upang ipatawag ang mga bayani, at ang tanging hiling niya ay sana sila ay mabubuting tao na kayang ituwid ang maling patakaran ni Sidonia. Dito natin nakikita ang ating mga bayani na naghahanda ng umalis sa imperyo. Ngunit may tensyon sa hangin. Tinitignan ng iba si Lulu, alipin ni Akin, nang may pagkasuklam, iniisip na hindi siya karapat-dapat na makasama sa iisang karwahe. Ngunit ipinaliwanag ni Akin na si Lulu ay kanyang katulong, at iniutos na pumasok sa karwahe kasama ang lahat. Sa samahan ng mga adventurer, sinabi ni Hans kay Takumi na ang mga bayani ay may maitim na buhok at itim na mata, kaya napapaisip sila kung sila rin ba ay galing sa Hapon. Sinabi ni Hans sa kanya na gusto ni Papat na kunin si Takumi para samahan ng mga bayani papunta sa kabisera, at nagpasya siyang tanggapin ang misyon na ito. Umuwi si Takumi, ngunit nagtanong si Manny kung maaari siyang sumama, dahil ayaw niyang mag-isa sa mansyon. Ipinapaliwanag niya na ang mga misyon ng pagsama ay mapanganib, ngunit nakumbinsi siya ng mga babae, at pagkatapos ay ibinunyag ni Manny na marunong din siyang gumamit ng mahika ng kalikasan. Dahil dito, at dahil lahat sa kwentong ito ay mandirigma, pumayag na rin siyang isama siya. Pagkatapos noon, lumipat tayo sa mga bida. Nabanggit ni Akira na may mga duwende sa maharlikang kabisera at sabi niya gusto niyang bumili ng ilan. Napansin ni Yamato na lampas na sila sa level 30, at naniniwala siyang panahon na lang ang hinihintay bago sila maging pinakamalakas sa mundo. Pero pakiramdam ni Akin na kailangan niyang gumawa ng paraan para maayos ang mga bagay, dahil naniniwala siyang ang ekspedisyong ito ay ang tanging pagkakataon niya para tunay na may mabago. Balik kay Takumi, ipinapalam sa kanya ng receptionist na natapos na nila ang kanilang misyon. Kaya ngayon, sila ni Sophie ay niranggo na, pero biglang sumulpot ang mga bayani at sinabi sa lahat na lumayo. Tinanong ng isang adventurer kung sila ay mga baguhan, pero sinuntok siya ni Akira sa mukha at sinabi na dapat silang gumalang sa kanila, dahil sila ay mga bayani. Gusto ni Akira na bumili ng ilang babae, pero tumanggi si Takumi na ipagbili sila at sinabi sa ang mga bayani na umalis. Pagkatapos, nagalit sina Akira at Yamato at sinubukang sugurin si Takumi, pero binali niya ang espada ni Akira at madaling pinabagsak si Yamato. At yun na yun, ipinapakita sa mga ito na hindi madali ang buhay. Hindi makapaniwala si Akira na nasira ang kanyang banal na espada, pero alam ni Takumi na isa lamang itong ordinaryong espada na gawa sa mahiwagang bakal. Sinabi ni Akira na hindi magiging maganda ang kahahantungan ni Takumi, pero pinaalalahanan niya sila na napapaligiran sila ng ibang mga adventurer, kaya nagpa siya ang mga bayani na umalis. Nagpaumanhin si Akin, dahil sa kanilang pag-uugali at tinatanong ang pangalan ni Takumi, kaya nagpakilala siya. Nakilala niya ang kanilang mga pangalan, dahil sinabi sa kanya ng kanyang kakayahan na hanapin siya. Pero pinigilan niya itong magsalita at sinabi sa kanya ang kanyang plano na manatili sa Lakeside Hotel. Nakita natin ang grupo ni Takumi sa hotel, at habang sinasabi niya sa iba na kilala niya ang mga bayani, binanggit ni Sophie na sila ay mga taong hindi maganda ang ugali. Pero parang hindi ganun si Akin. Napansin ni Takumi na sinabi niya sa kanya ang plano na manatili doon. Ngunit napagtanto niyang nagpabeye siya at nagsimulang mag-alala tungkol sa kanyang kaligtasan. Di kalaunan, nakita natin si Akin na tumatakas kasama si Lulu, habang inuutusan siya ng mga gwardya ng Sidonia na bumalik. Ngunit dumating si Sophie at pinatulog silang lahat, pagkatapos ay sinabi niya kay Akin na pumunta sa hotel, kung saan niya natagpuan ang grupo ni Takumi, at sinabi nito sa kanya na galing din siya sa mundo niya. Ipinapaliwanag na naroon siya dahil sa mga bayani. Nagulat ang mga babae dito, kaya nagpasya siyang ikwento sa kanila ang lahat. Ngunit hiniling sa kanila na panatilihin itong lihim. Napagtanto nila na si Takumi ay sugo ni Nalim, at nagsimulang isipin ni Akin na si Sidonia ang tunay na kontrabida, dahil gumamit sila ng ipinagbabawal na mahika para ipatawag ang mga bayani. Naniniwala si Takumi na nagpaplano silang makipagdigma laban sa mga bansa, at ginagamit nila ang mga bayani para udyukan ang mga tao.
Tinanong niya si Akin tungkol kay Akira at Yamato, at isiniwalat niya na nagbago ang mga ito matapos silang ipatawag. Ikinumento niya na hindi niya kailanman lubusang pinagkatiwalaan si Sidonia, kaya nilinis niya ang pagkaing ibinigay sa kanya. Pero hindi magamit ni na Akira at Yamato ang mahika ng paglilinis, dahil nag-focus lang sila sa pagsasanay sa espada, at kita mo, talagang malaki ang diferensya ng klase ng mage, kaya ako ay isang mage sa ibang mundo, wala akong pakialam. Iniisip ni Takumi na nilagyan ni Sidonia ng gamot ang kanilang pagkain para kontrolin ang kanilang isipan, pero bigla na lang, nagmamakaawa si Akin sa kanya na iligtas siya, dahil ayaw niyang bumalik sa imperyo. Nabanggit ni Takumi na hahabulin nila siya, at sa sandaling yun, tinitignan niya ang kwelyo ni Lulu. Sabi ni Akin na kinasusuklaman niya ang kwelyong yun, dahil ito ay patunay na alipin si Lulu. Pagkatapos ay tinanggal ni Takumi ang kwelyo gamit ang kanyang mahika. Pero nag-aalala si Lulu na baka iwan siya ni Akin. Sabi niya wala siyang mapupuntahan, pero ipinaliwanag ni Akin na hindi niya siya iiwan. Sinabi niyang magkasama silang mananatili bilang magkaibigan magpakailanman, binanggit niya na pupunta sila sa kanyang mansyon sa Bolton. At sabi ni Akin na ayaw niyang magdulot ng problema sa kanya. Pero ipinaliwanag ni Takumi na gusto niya siyang tulungan, dahil pareho sila ng pinanggalingang mundo. At ngayon ito ay isang listahan ng dapat gawin para sa karagdagang harem. Dito, lumipat ang eksena kay Akira at Yamato, na nagsasabi sa isang pari na tumakas si Akin kasama si Lulu. Sinabi nila na palagi na silang nagdududa sa kanya, at iniisip ng pari na mas mabuti pang bumalik sila sa Sidonia at pag-isipang muli ang kanilang mga plano. Balik naman sa grupo ni Takumi, nakara-rating lang sa kanyang mansyon. Naghanda si Maria ng cream stew para kay Akin at Lulu. Tinikman ng dalawa, pero nagsimulang umiyak si Akin, at akala ni Maria na sumable siya sa pagkain. Pero sabi ni Akin, ang totoo, napakasarap nito. At napagtanto ni Takumi na hindi siya nakapagpahinga simula nang siya ay ipatawag, dahil hindi niya pinagkatiwalaan si Sidonia. Sa sandaling iyon ang unang pagkakataon na nagawa niyang malasahan ang pagkain mula sa kanyang sariling mundo. At pagkatapos noon, napunta tayo sa isang kabalyero na nagbabantay sa nayon. Napansin niya na may gumagalaw sa kagubatan, at nagulat nang makita ang isang grupo ng mga halimaw, at sinabi sa lahat na magpadala ng mensahe kay Bolton. Sa sandaling yun, ipinaalam ni Takumi sa mga babae na tatapusin na niya ang mga kontrata nila. Sila ay labis na nabalisa, ngunit ipinaliwanag niya na magpapatuloy silang magkasama bilang isang pamilya. Sabi niya na matagal na siyang kasama nila, na nakabuo na sila ng matibay na samahan. Kaya wala nang pangangailangan para sa kontrata. Hinihiling niya sa kanila na patuloy siyang suportahan bilang kasama, at inalis ang kontrata, sinasabi na masaya siya na kasama niya sila. Pagkatapos noon, nagsimula siyang gumawa ng 2 banal na espada, pero biglang nakatanggap ng abiso mula sa guild, na nagpapatawag sa mga mataas na ranggong adventurer para magtipon, dahil mayroong emergency sa Edgeford. Nakilala ni Takumi ang mga miyembro ng Lion's Fang, at agad siyang nagtataka kung ano ba ang nangyayari. Ipinahayag ni Baroque na may grupo ng mga halimaw na sumasalakay sa Edgeford, at nalaman nila na abala ang ibang grupo sa mga misyon. Ganito lagi, di ba? Kaya sila lang ang nakarating doon sa tamang oras. Noon sinabi ni Han na may isa pang grupo ang sasama sa kanila. Ang grupo ni Rose at Scarlet, nakilala ni Takumi ang pinuno, si Merilda, na nagkomento na mayroon siyang maraming naririnig na usap-usapan tungkol sa pakpak ng Nulim. Kilala siya ng mga miyembro ng Pangil ng Leon, at sinasabi ni Baroque sa lahat na kailangan nilang bigyang daan si Dornay, dahil siya ang manggaguna sa isang grupo ng mga kabalyero. Nagpasya si Takumi na iwanan sina Akim at Lulu, at inutusan si Titan na protektahan silang dalawa, habang pupunta siya para tapusin ang misyon kasama ang kanyang mga kaibigan. Inabot niya kay Sofia ang banal na espada, si Matarazzo, at sinasabing ginawa niya ito gamit ang mga materyales na nahanap nila sa piitan. At saka, nagpapakita pa ng isa pang espada, na tinatawag na Tsukiyomi, pero hindi ito yung walang katapusan, at ipinapaliwanag niya na si Matarazzo ay nagbibigay ng pisikal na pinsala, habang si Tsukiyomi ay nagbibigay ng pinsalang pangkaisipan. Sa madaling salita, iniisip ni Hans na si Mother ay yung isa. Sadyang kamangha-mangha ito. Di nagtagal, dumating sila sa Edgeford,
pero napansin nila na napapaligiran ang lungsod ng mga halimaw, kaya agad silang kumilos at nagsimulang puksain ang mga halimaw sa daan. Nakita ng mga bantay si Takumi at ibinaba ang tulay para sa kanya. Inasikaso ng grupo ang mga halimaw na nakalusot sa mga pader, at masayang-masaya ang mga taga-baryo na makita siya. Inutusan ni Takumi sina Riva at Mani na alagaan ang mga sugatan. Sumama siya sa ibang mga adventurer, ngunit napansin nila na umaatras ang mga halimaw at nakita nilang kakaiba ito, dahil ang kanilang mga galaw ay tila koordinado. Naniniwala si Takumi na kumikilos silang parang nasa ilalim ng kontrol, ngunit iniisip ng ibang mga adventurer na halos imposible ito. Gayunpaman, ipinaliwanag niya na ang kaguluhan sa mana ay maaaring nagdulot sa mga halimaw na mag-evolve. Samantala, sa Sidonia, nalaman ng lahat ang nangyari, at umaasa na pupuksain ng mga halimaw. Iniisip ng emperador na dapat silang samantalahin ang sitwasyon, at maghanda para salakayin ang Barkilla. Pero iminungkahi ni Elizabeth na salakayin ang ibang kaharian. Natuklasan natin na ang ibang kahariang ito ay kakampi ng Barkilla, at naniniwala si Elizabeth na dapat nilang gamitin ang mga bayani para salakayin ang kakampi kahariang ito. Sumang-ayon ang emperador na dapat nilang samantalahin ang sitwasyon, at naghahanda para salakayin iyon. Kaharian, dahil sa hinaharap, hindi na siya makakatanggap ng tulong mula kay Barkilla. Pagbalik sa Edgefort, habang pinapakain ni Riva si Sofia, sinabi niya na nag-aalala siya kay Takumi, dahil ibinibigay niya lahat ng kanyang mga potion sa mga nasugatang taga-baryo, at nagpa siya si Sofia na kausapin siya at sinabi na muling aatake ang mga halimaw. Kaya iminungkahi niya na magtabi siya ng ilang potion para sa sarili niya. Sumagot siya na kaya niyang iwasang masugatan, kaya hindi niya kailangan ang mga potion. Nakakamangha ang lalaking iyon. Siya, napagtanto niya na siya ay mapagbigay sa kapwa, at kaya naman naging determinado siyang protektahan siya, anuman ang mangyari. Noon nila nakita ang isa pang grupo ng mga halimaw na papalapit, at nagpas siyang labanan sila ng mga adventurer sa labas ng tarangkahan. Napagtanto nila na mas marami ang kalaban. Ngunit nilipol ng mga mage ang mga halimaw gamit ang isang spell. Tuluyang pinabagsak sila ng mga mandirigma, at nagpas siyang maghiwa-hiwalay. Dahil ang mga halimaw ay nasa lahat ng dako, itinutulak sila ni Sofia pabalik gamit ang kanyang engkanto ng buhawi. Pero sabi ni Takumi na masyado siyang mabilis umunlad, at hiniling niya na maghinay-hinay siya. Biglang umatras ang mga halimaw, at napansin ng lahat na isang higanteng nilalang ang lumalamon sa halimaw. Isang dragon na may dalawang ulo ang lumitaw at inatake si Sofia, at napagtanto ni Takumi na ito ang nagunguna sa maraming halimaw. Sinubukan ng dragon na durugin si Sofia, pero nailigtas siya ni Takumi, at nagkomento na dapat ay isinama nila si Titan. Sinimulan ng dragon na atakihin ang lahat, pero si Sofia, ginagamit niya ang kanyang mahika upang makuha ang atensyon ng nilalang. Sinubukan pa niyang umiwas sa mga atake, ngunit nabigo, at nasunog ng apoy ng dragon. Naghanda ang dragon na tapusin siya, ngunit dumating ang ibang mga babae para tumulong. Inabot ni Sofia ang kanyang espada kay Takumi, na ginamit ito upang atakihin ang dragon gamit ang mga talam ng hangin. Ginugol niya ang lahat ng kanyang mana upang palakasin si Tsukuyomi, at hinati ang dragon sa dalawa sa isang bagsak. Talagang wala ng ibang paraan. Ang espada ng Medara ang pinakamalakas. Pagkatapos noon, pinagaling ni Takumi si Sofia, at tinanong kung bakit siya naging pabaya. Ipinahayag niya na gusto lamang niya siyang protektahan, ngunit sinabi niya na maaari siyang mamatay, at sinabi niya na walang halaga ang kanyang buhay, ngunit sumagot siya na hindi niya maaaring itapon ang buhay na iyon. Ibinunyag ng ibang mga adventurer na napatay na ang mga halimaw, ngunit nahimatay si Takumi sa huli. Kalaunan, nagising siya, at masaya ang lahat na makita siyang ayos lang. Habang isinalaysay ni Merle kay Sofia na si Takumi ay isang kahangahangang tao, agad pagkatapos. Nakita namin sina Akuryo at Mato na nagpapaslang sa mga taga-baryo ng Simando. Akala nila ay maayos sila nang wala si Kani at gusto pa nila ng mas maraming aksyon, kaya't nauwi sila sa pagpatay sa buong kontrabida. Nang gabing yun, sina Takumi at ang kanyang mga kaibigan ay umuwi at nagsalo sa isang pagkain, ngunit napansin nila na kakaiba ang kinikilos ni Sofia. Akala ng mga babae ay dahil kay Takumi kaya nagpasya siyang kausapin siya at humingi ng paumanhin sa pagsigaw niya.
Sinabi niya na handa niyang isakripisyo ang kanyang sariling buhay para protektahan siya, ngunit sinasabi niya na gusto niyang makasama siya habang buhay at ayaw niyang mamatay ito. Nangako siyang mananatili sa tabi niya, pero pinutol sila ni Akane, sinasabing handa na ang pagkain. Pagkaraan ng ilang araw, nalaman natin na pinayagan ni Lord Godwin si Takumi na patirahin sina Kani at Lulu sa kanyang mansyon, ngunit binanggit niya na nagpapatayan ng mga taga-baryo ang mga bayani sa ibang kaharian, at sinisisi ni Akane ang kanyang sarili dahil sana'y napigilan niya ang pagpatay kung kasama niya sila. Desidido siyang pigilan ang mga sa susunod na kailangan niya ang mga ito, at pagkatapos noon, nakipag-usap si Takumi kay Anilim at tinanong kung bakit siya pinadala nito ng 1 taon mas maaga kaysa sa iba. Iniisip niya na mayroon nitong plano, ngunit sinabi nito na ang kanyang kapalaran ay nasa kanyang sariling mga kamay, at binanggit niya na poprotektahan niya ang lahat, na mahalaga ito sa kanya, kahit anong mangyari. Sinabi niya na gustong-gusto niya ang kanyang buhay bilang isang alchemista, na nakakagawa siya ng kahit anong gusto niya at nag-aalok ng matatamis sa kanya bilang alay. Alam nito na mayroon siyang napakahirap na ang daan sa hinaharap, dahil siya lang ang makakapagligtas sa mundo, pero naniniwala siya na kaya niya ito, at alam niya na alam nating lahat na sa huli ay magiging pinakadakilang alchemista siya sa lahat ng panahon, at iyon na iyon mga kaibigan. Dito na nagtatapos ang video.